Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1507-13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanlamig ang mga mukha ng Diyos Lord Dreamcaller at ng matandang babae na may asul na buhok. Tulad ng nangyari, matagal nang napansin ni Lupin ang plano ng Illusion God Sacred Land na pekain ang mga pinsala nito, at naranasan na rin niya ang kanilang sikretong sining noon at gumawa ng isang kontrahan laban dito. Matapos iwaksi ang Dream Realm sa paligid niya, si Lupin ay nagmensahe ng paraan sa iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Strike! Malamig na bumantong hininga si God Lord Dreamcaller, at pagkatapos ay lumipat siya ng direksyon at sinugod si Lupin. Naunawaan ng matandang babae na may asul na buhok ang intensyon ni God Lord Dreamcaller at agad itong sumalakay. Sa sandaling ito, sinalakay ng dalawang God Lords ng Illusion God Sacred Land si Lupin. Hanggat kaya nilang talunin si Lupin, ang natitirang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay hindi gaanong banta. Sa tingin niyo dalawa may magagawa kayo sa matandang ito? Marahan na tumawa si Lupin. Mamatay. Isang 5 kulay na laso ang lumitaw sa kamay ni God Lord Dreamcaller, na nahati sa 5 magkakaibang kulay na guhit ng liwanag na sumisigaw patungo kay Lupin. Isang jade green na staff ang lumitaw sa kamay ng matandang babae, at habang iniindayog niya ito, naglabas ito ng madilim na berdeng alon ng enerhiya. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi malalakas na manlalaban. Bilang mga miyembro ng Illusion God Race, kung magtutulungan sila, tiyak na matatalo nila si Lupin sa maikling panahon. Ipapatikim ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng matandang ito. Si Lupin ay nagpakita ng kaunting pag-aalala para sa biglaang pag-atake ng dalawang ekspertong ito ng parehong antas. Ang kanyang magaspang at lumang balat ay nagsimulang lumiwanag sa maraming kakaibang mga tato. Biglang, isa pang malakas na enerhiya ng bloodline ang sumabog sa field, na bumalot sa mga sinaunang tato na iyon. Kaboom! Isang pula at nangingibabaw na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Lupin at bumaril sa kalangitan. Ang lahat ng tao sa isang lugar para sa daan-daang libong li sa paligid ay nakaramdam ng isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na enerhiya, ngunit ang kanilang mga isipan ay nanatili sa loob ng mga dimensyon ng pangarap na parang nakakaranas sila ng isang nakakatakot na bangungot. Ang pulang agos ng enerhiya na na-trigger ng bloodline na enerhiya ay umikot sa hangin, na naglalabas ng figure ng isang napakalaking Diyos Diablo, na naglabas ng nakakatakot na malamig na aura. Bees! Habang lalong nagiging totoo ang Diyos Diablo, sinimulan nitong gayahin ang mga galaw ni Lupin habang pinapalabas ang nanginginig na aura na iyon at walang hangganang layunin ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, huminto si God Lord Dreamcaller at ang matandang babae, nanginginig ang kanilang mga bloodline. Bloodline ng God Martial Race. Nagulat si God Lord Dreamcaller. Kung minamaliit nila noon si Lupin, sa paniniwalang madali nilang maitutulak siya pabalik kung magtutulungan sila, ganap na nagbago ang isip nila ngayon. Ang ika-5 na ranggo ng God Martial Race ay isang lahi na mahusay sa pakikipaglaban, at ito ay bihasa sa paggamit ng iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban at sikretong sining. Tatanggalin ko muna kayong mga makikialam na langaw. Ngumuso si Lupin habang sinisingil niya ang dalawang Third Heaven God Lords ng Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay matigas ang ulo hanggang dulo. Kung hindi sila na-excise ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan sila biglang makialam muli? Habang nagsimulang gumalaw si Lupin, ginaya siya ng pulang Diyos Diablo na iyon, na nagbibigay ng matinding panggigipit sa lahat ng tao sa paligid nito. Paano naging ganito ang mga bagay? Magkadikit ang mga kilay ni God Lord Dreamcaller sa galit at inis. Nagamit na ng Illusion God Race ang lahat ng card nito, at naniniwala siya na magagawa nilang maayos na makuha ang 9th God Eye at umalis. Naku, nauna ng isang hakbang ang Heaven's Legacy Race. Hindi lang sila nagkaroon ng paraan para harapin ang Boundless Nightmare, ngunit ang kanilang pinuno ay mayroon ding napakalakas na bloodline. Ang bloodline na ito ay dapat na implanted. Malamang na mas mababa ito sa bloodline ng isang aktwal na inapo ng God Martial Race. Kung magtutulungan tayo, maaari pa rin tayong makipaglaban. Sabi ng matandang babae na may kulay asul na buhok, madilim ang kanyang malabo na mga mata. Iyon lang ang maaari nating subukan.
Ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagdikit ng ngipin at pumayag. Naniniwala rin siya na ang lakas ni Lupin ay hindi maihahambing sa isang aktwal na miyembro ng God Martial Race. Bukod dito, bago pumasok sa Light Race Divine Kingdom, naabisuhan na nila si God King Nethercloud. Hindi magtatagal bago dumating ang Diyos na si Haring Nethercloud, pagkatapos nito ay madaling maresolba ang sitwasyon. Nanatili si Francis kung saan siya orihinal na nakatayo, nagpapanggap na nahuli siya sa Boundless Nightmare habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, ang matandang ito ng Heaven's Legacy Race ay hindi normal. Medyo nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Lupin ng napakalakas na bloodline. Sa pag-activate ng kanyang bloodline, si Lupin ay malamang nakapantay ng Bane Inghui habang ina-activate ang bloodline ng Heaven Mending Race. Bilang karagdagan, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Francis ang bloodline ng God Martial Race. Napagtanto niya na ang bloodline na ito ay medyo katulad ng unparalleled Heaven Battling bloodline na nakita niya sa Continent Zone. Marahil ay konektado silang dalawa. Samantala, ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakalaya sa Boundless Nightmare at nasangkot sa pakikipaglaban sa iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land. Siyempre, hindi ganoon kataas ang kanilang cultivation level, kaya nakakonsumo sila ng malaking halaga ng soul energy para makalabas sa Dream Realm. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay kakatapos lang ay activate ang Boundless Nightmare, na nagbuwis ng kanilang bloodline energy ng mas mabigat. Kaya, medyo hindi nila nakayanan. Hahayaan ko silang mag-away saglit. Si Francis ay hindi nagmamadaling makalaya sa Boundless Nightmare. Ang Illusion God Sacred Land ay abala sa pakikipaglaban sa Heaven's Legacy Race. Kung bigla siyang nagising, tatapusin niya agad iyon. Siyempre, hindi rin naman siya uupo lang. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang i-circulate ang kanyang dream energy at thought power, na agad na lumikha ng sarili niyang dream realm. Gumawa si Francis ng sarili niyang dream dimension sa ibabaw ng dream realm na nilikha ng Boundless Nightmare ng Illusion God Race. Ipinadala ni Francis ang karamihan ng kanyang isip sa dimensyon ng pangarap na ito. Maaari niyang baguhin ang anumang bagay sa dimensyong ito maliban sa kanyang sarili. I-synchronize ang Dream Realm sa realidad. Sa loob ng Dream Realm, si Francis ay naka-crossleg sa lupa at nagsimulang magtanim. Ang dimensyon ng pangarap ni Francis ay nakasynchronize sa realidad. Ito ay para sa kanyang kaaway at sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nasa sarili niyang realm ng panaginip, tahimik na naglilinang, ngunit sa labas ng mundo, tila nakulong pa rin siya sa Boundless Nightmare ng Illusion God Race. Ang dream dimension na ito ay may parehong espesyal na time cultivation effect gaya ng space-time robe, at ang epektong ito ay pinalakas pa ng kanyang time law at dream origin energy. Ginawa nito ang ratio ng oras na 400:1. Naglabas si Francis ng isang ginintoang jade na tela, na agad na nagsimulang maglabas ng matinding alon ng enerhiya ng space law. Ito ay walang iba kundi ang fragment ng Space Ancestral Artifact na ninakaw ng maliit na pos ang magnanakaw mula sa hanay ng matandang babae na may asul na buhok. Bees. Sa loob ng Dream Realm, sinubukan ni Francis na isama ang Ancestral Artifact fragment na ito sa space-time robe. Sa buong proseso, naiintindihan din ni Francis ang mga batas sa kalawakan. Ngayong mayroon na siyang dalawa sa ganitong uri ng fragment ng Ancestral Artifact, malinaw niyang naramdaman na malapit nang masira ang kanyang space law sa isang bottleneck. Matagal bago ito, nagawa ni Francis na maabot ang pinakamataas na unang langit sa parehong batas at banal na kapangyarihan. Nang maglaon, pagkatapos na linangin ang Primal Chaos Scripture, binago niya ang kanyang banal na kapangyarihan, ngunit ito ay nasa hangganan pa rin ng unang langit. Ngayong naabot na niya ang maagang yugto ng pag-unawa sa mga batas sa kalawakan, ang kanyang banal na kapangyarihan ay maayos na pumasok sa ikalawang langit. Ginamit niya ang pagkakataong ito para i-circulate ang Primal Chaos Scripture at subukang makapasok sa Second Heaven proper. Sa labas, ipinagpatuloy ng Heaven's Legacy Race ang mapait na sagupaan nito sa Illusion God Sacred Land. Nagliliwanag na palaspas. Napasigaw si Lupin habang itinutulak niya ang isang palad. Ganoon din ang ginawa ng pulang Diyos Diablo, nagpadala ng napakalaking pulang palad na lumilipad pasulong. Boom!
Isang napakalaking palad ng gininto ang pulang enerhiya, na puno ng hindi maarak na kapangyarihan ng Diyos, ang umungol pasulong. Napakalakas ng pag-atake. Nagdilim ang mga mata ng matandang babae habang paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang jade cane. Tatlong berdeng puyo ng tubig ang lumitaw sa himpapawid, hindi mabilang na mga higanting baging ang bumubuho sa kanila upang ibalot sa Radiant Palm. Kasabay nito, ang 5 laso ng Godlord Dreamcaller ay nagtangkang tumusok sa palad. Sa kanyang kabilang kamay, ang ice crystal ay tumulak pasulong, nagpaputok ng malamig na guhit ng liwanag upang salakayin si Lupin. Ignorante talaga. Napaungol si Lupin at itinulak pasulong ang isang daliri. Muling ginaya ng pulang God Devil ang kanyang aksyon, nagpakawala ng malakas na bolt ng enerhiya mula sa daliri nito na madaling pumawi sa pag-atake ng Diyos Lord Dreamcaller. Si Lupin kasama ang kanyang God Martial Race bloodline na aktibo ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, at maaari niyang i-maximize ang lakas ng anumang pamamaraan na kanyang ginamit. Bagamat kaharap niya ang dalawang Third Heavens, siya ang may mataas na kamay. Patayin. Utos ni Lupin sa 3 pang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Para sa kanyang sarili, wala siyang pinigilan at sinisingil ang dalawang Third Heaven God Lords. Ilang makapangyarihang kasanayan ang ginamit ng sunod-sunod na humahampas sa Diyos Lord Dreamcaller at sa matandang babae. Masyado siyang makapangyarihan. Napilitan ng matandang babae na aminin na hindi napigilan ng dalawa si Lupin. Hawakan mo lang siya. Kapag bumalik na ang kanyang kamahalan Nethercloud, matatapos na ang lahat. At hindi ako naniniwala na ang taong ito ay maaaring gumamit ng napakalakas na implanted bloodline ng walang limitasyon. Malungkot ang ekspresyon ni Godlord Dreamcaller. Bagamat hindi sila kalaban ni Lupin, hindi sila madaling matatalo. May kaunting pag-unawa si Godlord Dreamcaller sa mga implanted bloodline ng Heaven's Legacy Race. Ang malakas na implanted bloodlines ay maaari lamang magpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng isang tao sa maikling panahon, at iba't ibang tao ang magdurusa sa iba't ibang side effect. Habang naglalaban ang dalawa, ang mga shockwaves mula sa kanilang labanan ay bumalot sa puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Samantala, ginagabayan ng Twilight Valley ang enerhiya ng dimensyon upang pasiglahin ang isipan ng mga taong nahuli sa mga panaginip. Si Wuhing ang unang nakalaya sa Boundless Nightmare. Mapatla ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Tinitigan niya ang eksena bago ang kanyang sarili sa sobrang gulat. Kasabay nito ay agad siyang napaatras. Bagamat may kakayahan siyang palayain ang sarili sa larangan ng panaginip, hindi niya matulungan ang maraming kasamahan na makalaya. Nang sumulyap si Wuhing kay Francis at nakitang nasa realm din siya ng panaginip, isang hindi makapaniwalang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang sagradong lupain at ang lahi ng pamana ng langit ay talagang hindi maarak. Napabuntong hininga si Wuhing habang tinitingnan ang labanan mula sa malayo. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang Black Destruction Dragon at Giant God Race Grand Elder ay nagsimula ring bahagyang manginig, at pagkaraan ng ilang sandali, nakalaya din sila. Ang bawat taong nakalaya mula sa Boundless Nightmare ay magkakaroon ng nakakatakot at maputlang kutis. Sa Boundless Nightmare, talagang naranasan nila ang iba't ibang nakakatakot na bagay. Ang Boundless Nightmare ay malakas, at kung ito ay nakatarget sa isang tao, ito ay may kakayahang ihulog sila sa isang walang hanggang bangungot. Gayunpaman, ang puwersa ni Francis ay marami, kaya ang epekto ay lubhang hamina at ginawang pansamantala lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang plano ng Godlord Dreamcaller ay makuha ang 9th God Eye at pagkatapos ay umalis sa Divine Kingdom. Kaunting oras ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit maraming oras ang lumipas sa Dream Dimension ni Francis. Sa ngayon, si Francis ay kakaunti na ang natitira sa labanan sa labas. Siya ay patuloy na nag-iipon at pinipino ang kanyang space law at nasa bingit ng pagsulong nito sa susunod na antas. Ang Dream Dimension ay baluktot at magulo sa ilalim ng mga epekto ng space law, at isang nakakabulag at nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa lugar. Ang Primal Chaos Divine Power ni Francis ay dinadalisay din, at tila nasa bingit ng pagdaan sa isang qualitative transformation. Alam ni Francis na siya ngayon ay nasa isang mahalagang sandali sa kanyang tungkulin sa pagiging isang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon. Kapag nagtagumpay siya sa pambihirang tagumpay na ito, ang kanyang lakas ay bibigyan ng malaking tulong.
Pagdating ng panahon, madali niyang mapangalagaan ang Heaven's Legacy Race at ang Sacred Land. 1508. Nasa mahalagang sandali si Francis sa kanyang pambihirang tagumpay sa ikalawang langit. Ang makalusot sa panahong tulad nito ay malinaw na mayroong maraming hindi tiyak na mga variable, ngunit pinili pa rin ni Francis na gawin iyon. Kapag nagtagumpay siya sa pambihirang tagumpay na ito, ang kanyang lakas ay bibigyan ng malaking tulong. Pagdating ng panahon, madali niyang mapangalagaan ang Heaven's Legacy Race at ang Sacred Land. Bukod dito, ang Heaven's Legacy Race ay kasalukuyang abala sa pakikipaglaban sa Illusion God Sacred Land. Boom! Bang! Bumagsak! Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa banal na kaharian, ngunit ang nakakatakot na bagyong ito ay walang epekto sa mga taong nalubog sa Boundless Nightmare. Ang dalawang Illusion God Race Godlords ay nagkaroon na ngayon ng defensive stance. Bagamat hindi nila makuha ang Ninth God ay sa ngayon, hindi nila maaaring hayaang sirain ito ni Lupan. Hindi lamang dumating si God King Nethercloud, ang Illusion God Sacred Land ay nagpupulong din sa mga puwersa ng Chiching Zone at nagtatagpo sa lokasyong ito. Hanggat kinaladkad nila ang mga bagay, ang Illusion God Sacred Land ay may mataas pa ring pagkakataong manalo. Bukod dito, ang Illusion God Race ay napakabilis din. Ngayong nagbago na sila ng diskarte, kaya nilang dalawa napigilan si Lupan. Gusto mo bang maantala ang matandang ito? Hindi napigilan ni Lupan na mapamura. Ikinawi niya ang kanyang ancestral artifact fragment, at ganoon din ang ginawa ng pulang God Devil, isang golden blur ang lumitaw sa kamay nito. Thuish. Isang nangingibabaw na gininto ang talim ang biglang bumaril pasulong. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Lupan ang fragment ng ancestral artifact habang naka-activate ang kanyang bloodline. Bagamat ang pag-ataking ito ay tila simple, ito ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan at pinakamalalim. Ipagtanggol. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay tumawag, ang ice crystal sa kanyang kamay ay nagpakawala ng malamig na bagyo. Sinunog ng matandang babae ang kanyang divine power at nag-activate ng isang lihim na sining. Isang napakalaking baging ang tumubo mula sa lupa at bumaril pataas upang ipagtanggol siya. Woo! Ang bagyo ng yelo ay humihip sa napakalaking baging, unti-unting nagyayelo. Hindi ipinadala ng Diyos Lord Dreamcaller ang kanyang pag-atake upang basagin ang pag-atake ni Lupan. Sa halip, pinagsama niya ito sa defensive art ng matandang babae para palakasin ang kapangyarihan nito. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya sanay sa ice laws. Ang pag-atake na nilikha ng fragment ng ancestral artifact na ito ay hindi maihahambing sa kay Lupan. Boom! Bang! Ang ginintoang talim ay nasilaw sa ginintoang liwanag nang tumama ito sa nagyayelong baging na nagpakawala ng shower ng mga tipak ng yelo. Ang ginintoang talim ay lumubog ng malalim sa puno ng ubas, ngunit habang ginagawa nito, ang kapangyarihan nito ay nawala. Sa huli, sa oras na maputol ang nagyayelong baging, ang kapangyarihan nito ay ganap na naubos. Ang dalawang Third Heaven Godlords ay natakot sa tanawing ito. Kung sinubukan nilang harangan ang pag-atake ni Lupan ng mag-isa, tiyak na nabigo sila. Ano ang mahalaga kung hinaranggan mo ito? Lupan nanunuya. Ang dalawang Third Heaven Godlords of the Illusion God Race ay naging seryoso nang maramdaman nilang may mali. Bigla, pareho silang nakaramdam ng mga ripples ng divine power. Kaboom! Nagsimulang kumislap ang Heaven's Legacy sa paligid ng golden firing platform sa itim at kulay abong barkong pandigma. Ang bibig ng gintong kanyan ay nakatutok mismo sa Diyos Lord Dreamcaller at sa matandang babae na naglalabas ng panganib. Hindi maganda, ang God Killer Cannon. Napangiti si God Lord Dreamcaller. Ang God Killer Cannon ay may kapangyarihan ng isang buong lakas na suntok mula sa isang Third Heaven, at ang lugar ng epekto nito ay napakalaki na halos imposibleng makaiwas. Kasabay nito, sa isang sigaw mula kay Lupan, ang pulang Diyos Diablo ay naglabas ng walang hangganang hangarin sa pakikipaglaban at sinisingil. Ang napakalawak na hangarin sa pakikipaglaban ay sumanib kasama ng kanyang soul intent sa isang napakalaking phantom hammer na bumulusok pababa. Kakrak! Ang mga kaluluwa at banal na katawan ng dalawang Third Heaven Godlords ay nanginig sa ilalim ng suntok ng martilyo na ito, at isang patak ng dugo ang lumabas mula sa gilid ng kanilang mga labi.
Sa sandaling ito, nagpaputok ang malayong Godkiller Cannon na nagpadala ng napakalaking sinag ng puting liwanag sa pares. Boom! Bang! Ang dalawang Third Heaven Godlord ay nagmamadaling ginamit ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit ang napakalaking banal na kapangyarihan ay nagpalipad pa rin sa kanila ng ilang daang li. Agad silang bumangon, ang kanilang mga banal na katawan ay punit-punit at ang kanilang mga mukha ay namumutla. Samantala, ang iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land ay itinapon pabalik ng Heaven's Legacy Race, na nagduso ng matinding casualty. Kahit na ang Illusion God Race ay nagpaplano at nagtagumpay sa pagbabalat kayo, natalo pa rin sila sa Heaven's Legacy Race. Papatayin ko muna kayong dalawa. Sa malamig na mga mata, lumingon si Lupin sa dalawang Third Heaven Godlords. Ngunit bigla, nakaramdam siya ng abnormal na enerhiya at hindi niya maiwasang ibaling ang tingin kay Francis. Ngayon lang, biglang lumakas ang energy niya. Lupin sa loob-loob na ungol. Paano nangyari ang ganoong bagay kay Francis habang siya ay nasa Dream Realm? Napagtanto ni Lupin na may mali. Para sa isang normal na peak First Heaven na makulong pa rin sa Boundless Nightmare ay medyo normal, ngunit para mangyari ito sa Ninth God Eye ay walang iba. Ang paghinto ni Lupin ay mayroong Godlord Dreamcaller at ang iba ay nagbigay pansin din sa Ninth God Eye. Nagpapanggap lang ang batang ito na nasa Boundless Nightmare. Nanunood lang talaga siya ng palabas. Sumulyap din si Godlord Dreamcaller kay Francis. Siyempre, hindi siya naniniwala na may malaking kahulugan sa paggawa ni Francis ng isang bagay na tulad nito. Ang ginawa lang nito ay baguhin ang kanyang oras ng kamatayan. Papatayin muna kita. Ang mga mata ni Lupin ay naging malupit nang sumugod siya kay Francis. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang naramdaman na kung hindi niya papatayin si Francis ngayon, may napakasamang mangyayari. Kaya, pinili niyang patayin muna si Francis. Papalapit ng papalapit si Lupin kay Francis, ang napakalaking pulang Diyos Diablo na iyon na naglalabas ng nakakatakot na layuning pumatay. Brother Hanford, ano ang nangyayari sa iyo? Si Wuheng ay nasa tabi ng kanyang sarili na may pag-aalala. Si Francis ay hindi posibleng nabilanggo sa Boundless Nightmare ng napakatagal. Labis din ang pag-aalala ng mga inapo ng Light Race. Tanging ang mga clone ni Francis at ang maliit na pos ang magnanakaw ang kalmado, matalim na liwanag sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang natutulog na banal na katawan ni Francis ay biglang sumabog na may magulong liwanag at enerhiya ng Space Law. At pagkatapos ay binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at ngumiti kay Lupin. Ang iyong paglilinang. Natigilan si Lupin. Pagkatapos makipagsagupaan kay Francis kanina, sigurado na siya ngayon na mas lumakas si Francis. Isang early stage law. Second Heaven. Ang Diyos Lord Dreamcaller at ang matandang babae ay nanlaki ang mata sa gulat, iniisip kung ang kanilang mga mata ay pinaglalaroan sila. Si Francis ay nasa Boundless Nightmare saglit, ngunit nang magising siya, nakalusot siya. Masyadong absurd iyon. Marahil ay nagpanggap lamang si Francis na nasa Boundless Nightmare at nagising na, ngunit sa sitwasyong ito, hindi maaaring si Francis ay naglilinang at nakakalusot pa ng walang nakakapansin. Hindi lang sila ang nataranta. Nakita ng lahat ng nakasaksi na imposible itong maunawaan. Mamatay. Ang mga mata ni Lupin ay nag-uumapo sa layuning pumatay. Ang may-ari ng Ninth God Eye, si Francis, ay sobrang kakaiba. Hindi na niya hahayaang mabuhay pa ang kaaway niyang ito. Thuish. Ikinaway ni Lupin ang kanyang kanang kamay, at isa pang napakalaking talam ng gininto ang liwanag ang tumama kay Francis. Primal Chaos Lightning Vortex. Bagamat katatapos lang niyang pumasok, hinding-hindi mamaliitin ni Francis ang kanyang kalaban. Ang dalisay at malawak na enerhiya ng Primal Chaos ay mabilis na umakyat, na lumikha ng isang Primal Chaos Black Hole na mas malaki kaysa dati. Basag. Pop. Tribulation Lightning Energy ay nagsimulang umikot sa Primal Chaos Black Hole. Sa sandaling makumplito ang Primal Chaos Lightning Vortex, tumama ang gintong talam. Boom! Hiss! Ang dalawang kakilakilabot na enerhiya ay nagsagupaan, magulong daloy ng enerhiya at gininto ang ningning na damaloy sa lahat ng dako. Ganito nakalakas ang enerhiya ng Primal Chaos ng batang ito. Naalarma si Lupin.
Kahit na ang God Martial race ay nireranggo na mas mataas kaysa sa Heaven Mending race, puro sa mga tuntunin ng Divine Power, ang Heaven Mending race ay mas mataas. Sa mga origin energies, ang Primal Chaos na enerhiya ng Heaven Mending race ay walang katumbas. Higit pa rito, ang Primal Chaos defensive skill ni Francis ay na-infuse ng Tribulation Lightning energy, na ginagawa itong mas nakakapinsala. Boom! Bang! Unti-unting naglaho ang gintong ningning. Isang malaking puwang ang naputol sa Primal Chaos Lightning Vortex, ngunit ligtas at maayos si Francis sa loob. Binarang niya talaga. Godlord Dreamcaller at napabuntong hininga ang matandang babae. Halos hindi napigilan ng dalawa ang parehong pag-atake, ngunit nag-iisang pinigilan ito ni Francis. Patayin. Hindi siya maaaring iwanang buhay. Isang bakas ng kabaliwan ang lumitaw sa mga mata ni Lupin. Ang lakas na ipinakita ni Francis pagkatapos na makalusot ay naiwan kay Lupin na medyo namangha. Thwish! Ipinakalat ni Francis ang kanyang space-time law, nag-iwan ng after-image habang siya ay nawala. Ang kanyang early stage na space law at dalawang fragment ng space ancestral artifact ay nagbigay kay Francis ng malaking pagpapalakas sa bilis. Malakas na siya ngayon kaya hindi niya kailangang matakot kay Lupin. Gayunpaman, ito ay isang tatlong panig na labanan, hindi isang one-on-one na tunggalian. Ang tagumpay para sa banal na lahi ng banal na kaharian ay napakahalaga. Kung hindi, gusto ni Francis na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan laban kay Lupin. Saan ka pupunta? Agad na umaban si Lupin. Kailangan niyang patayin si Francis, kung hindi, hahayaan niyang mabuhay ang walang katapusang pinagmumulan ng problema. Ngunit kahit na ginagamit niya ang kanyang speed art sa limitasyon, halos hindi niya nakaya na makipagsabayan kay Francis. Thwish! Lumitaw ang mga ripple sa hangin habang si Francis ay mabilis na lumapit sa kulay abo at itim na barkong pandigma. Hindi maganda. Magmadali at atakihin siya. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa noo ng Diyos na si Lord Stellar Aspect nang makita niya si Francis na papalapit, ang kanyang puso ay tumitibok nang makaramdam siya ng panganib. Swoosh! Hindi mabilang na mga puting beam ang bumaril mula sa barkong pandigma, lahat ng mga ito ay nagtatagpo kay Francis. Ang mga normal na pag-atake ng divine power na ito ay hindi maihahambing sa God-Killer Cannon, ngunit kapag pinagsama-sama, mayroon pa rin silang pambihirang kapangyarihan. Ngunit ang malawakang putok ng kanya na ito ay hindi kayang masira ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Francis. Si Francis ay hindi bumagal kahit kaunti habang siya ay nagmamadali patungo sa barkong pandigma. Boom! Bang! Ang itim na kidlat na puyo ng tubig ay bumangga sa defensive barrier. May mga bitik sa barrier habang nanginginig, kumakalat mula sa punto ng pagkakatama. Kumapit ka! Basag! Nabasag ang harang at pumasok si Francis. Ikinawi niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng enerhiya ng Primal Chaos. Swoosh! Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay nagkaroon ng anyo ng maraming mga espada na tumutusok patungo sa barkong pandigma. Dodge! Magmadali at ayusin ang defensive barrier. Agad na tumakas si Godlord Stellar Aspect habang nagme-message sa dalawa pa. Sa sandaling ito, ang mga espada ng Primal Chaos ay bumangga sa barkong pandigma at sumabog, na naging sanhi ng pagyanig ng buong barkong pandigma. Masama ang sitwasyon. Nasira ang barrier generator. Gulat na sabi ng isang matanda sa Heaven's Legacy race. Kahit na may hadlang, hindi ka nito mapoprotektahan. Ungol ni Francis habang siya ay bumaril patungo sa Heaven's Legacy race elder na ito. Hindi. Namutla ang matanda sa takot. Sa sandaling ito, 2 second Heaven Death God Guards ang sumulong para protektahan ang Heaven's Legacy race elder. Ngunit ang Death God Guards ay masyadong mabagal, at nauna si Francis sa Elder. Kakrak! Isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang tumusok sa dibdib ng matanda. Ngayong si Francis ay nasa Second Heaven, itong Second Heaven Elder ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Kaboom! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay biglang sumabog sa hindi mabilang na magulong daloy ng enerhiya. Ang Elder ng Heaven's Legacy race ay agad na napatay sa pagbubuhos ng enerhiya na ito. Mula sa pag-atake ng Heaven's Legacy race warship hanggang sa pagpatay sa Elder na ito, si Francis ay hindi huminto kahit isang segundo.
Francis, naghahanap ka ng kamatayan. Napasigaw si Lupin sa galit. Matapos makalusot, nagpa siya si Francis na huwag makipaglaban sa kanya ngunit patayin ang iba pang miyembro ng lahi. Ito ay natural na ikinagalit niya. Ang laban natin sa Heaven's Legacy Race ay hindi pa napagdesisyonan noon. Ipagpatuloy natin ito ngayon. Tumawa si Francis, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, sa likod ni Lupin, ang malawak na hukbo na binubuo ng mga sinaunang hayop at mga inapo ng light race ay sumulong. 1509. Habang sinasalakay ni Francis ang barkong pandigma ng Heaven's Legacy Race pagkatapos ng kanyang paggising, ang iba pang mga sinaunang hayop at mga inapo ng light race ay nagising mula sa kanilang sariling mga panaginip, at lahat sila ngayon ay umaatake sa Heaven's Legacy Race. Papatayin ka ng matandang ito. Lupin umuungal, nagngangalit sa galit. Sa halip na makipagduel sa kanya, nagpa siya si Francis na tumuon sa kabuoang labanan, na sinira ang Heaven's Legacy Race worship at pinatay ang isang Heaven's Legacy Race God Lord. Sa ganitong paraan, wala nang kalamangan ang Heaven's Legacy Race laban sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Wala ka ng pagkakataon. Sa malamig na singhot, sinugod ni Francis si Lupin. Sa sandaling ito, Bees! Boom! Isang napakalaking space-time pressure ang bumaba mula sa mundo patungo sa mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Dati, maraming katangi-tanging hanay ng Heaven's Legacy Race sa barkong pandigma ay nagawang labanan ang pressure ng Divine Kingdom, ngunit ngayon na ang barkong pandigma ay lubhang nasira, ang mga array na ito ay hindi na makakaandar ng maayos. Bilang karagdagan, ang isa sa mga elder ng Heaven's Legacy Race ay napatay. Wala nang kakayahan ng Heaven's Legacy Race na labanan ang pagsupil na ito, kaya ang pressure ng Light Race Divine Kingdom ay agad na nabawasan ang kanilang lakas. Ang mas mababang paglilinang ay, mas malakas ang pagsupil, kaya ang isang taong kasing lakas ni Lupin ay hindi masyadong naapektuhan. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang Twilight Valley ay may higit na epekto sa pamamagitan ng hindi pagsali sa labanan. Kasuklam-suklam na lahi ng banal na kaharian. Nagsalubong ang mga kilay ni Lupin. Dahil nasira ang barkong pandigma, ang Heaven's Legacy Race ay walang paraan para labanan ang panunupil ng Light Race Divine Kingdom. Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Hinawakan ni Francis ang isang espada sa magkabilang kamay at binaril patungo kay Lupin sa isang bahid ng liwanag. Nagliliwanag na palaspas. Itinulak ni Lupin ang isang palad, nagpakawala ng gininto ang palad ng enerhiya na nababalutan ng mga sinaunang diagram at naglalabas ng malawak at walang hangganang kapangyarihan. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga espada ni Francis ay tumama sa gintong palad. Ang enerhiya ng Primal Chaos at Tribulation Kidlat na enerhiya ay biglang lumundag, pinasabog ang gininto ang palad. Swish! Matapos sirain ng gininto ang palad, ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang pagsalakay patungo kay Lupin. Ang batang ito, napakadali niyang sirain ang aking kakayahan. Naalarma si Lupin. Siyempre, ito ay bahagyang dahil sa pagsugpo ng Light Race Divine Kingdom sa Heaven's Legacy Race. Ngunit gayunpaman, sumabog pa rin si Lupin na may hangarin sa pakikipaglaban at sumulong upang salubungin si Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mundo ay nanginig habang ang nakakatakot na mga shockwave ng enerhiya ay tangayan sa lahat ng direksyon. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, si Francis ay tila kasama si Lupin, marahil ay mas malakas pa. Si Lupin ay may malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban at mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit ginamit ni Francis ang kanyang makapangyarihang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies upang direktang atakihin ang mga mahihinang punto ng kanyang kalaban. Boom! Bang! Bumagsak! Sa malapit, ang mga natitirang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakipaglaban sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala sa Heaven's Legacy Race. Dahil nasira ang barkong pandigma, napatay ang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race, at ang pagsupil sa banal na kaharian ng banal na lahi ay bumibigat, paulit-ulit silang itinutulak pabalik. Primal Chaos Divine Sword. Isang miniature na Primal Chaos Divine Sword ang nabuo sa kaliwang mata ni Francis at nagpaputok.
Sa malapit na labanan, si Lupin ay walang mapagtataguan at tinusok siya ng Primal Chaos Divine Sword. Napabuntong hininga si Lupin sa sakit. Bilang may hawak ng Ninth God Eye, maaaring ilabas ni Francis ang mga diskarte sa Eye Bloodline na may pambihirang kapangyarihan. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para muling marahas na umatake gamit ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Kahit na nag-circulate ng kanyang God Martial Race bloodline, si Lupin ay unti-unting nawawala ng lupa, ang mga sugat ay naipon sa kanyang katawan. Ang paraang ito ay hindi solusyon. Nagsimulang mag-alala si Lupin. Ang kanyang pakikipaglaban sa Illusion God Sacred Land ay nakaubos ng kaunti sa kanyang bloodline power, at ang kanyang lakas ay bahagyang naapektuhan ng pagpigil ng Light Race Divine Kingdom. Samantala, pagkatapos na makalusot, si Francis ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Sa patas na labanang ito, nakakagulat na napaatras si Lupin. Ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay pinaatras din. Sa wakas, nagsimula siyang mapansin kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Ang Illusion God Sacred Land, bakit wala kang ginagawa? Kapag natalo na nila ang Heaven's Legacy Race, susunod ka na. Sinumpa ni Lupin ang puwersa ng Illusion God Sacred Land. Sa panahong tulad nito, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa Illusion God Sacred Land. Ang pinakamalakas na puwersa sa larangan ng digmaan ngayon ay talagang panig ng Ninth God Eye. Ang Heaven's Legacy Race at Illusion God Sacred Land ay parehong medyo kulang. Ito ay tiyak na dahil ang Illusion God Sacred Land ay gumamit ng Boundless Nightmare, na naging dahilan upang ang Sacred Land at ang Heaven's Legacy Race ay magsimulang mag-away sa isa't isa, na naglalaho sa kapangyarihan ng isa't isa. Godlord Dreamcaller, kailangan ba talaga nating makipagtulungan sa Heaven's Legacy Race? Medyo nag-aatubili ang matandang babae na may asul na buhok. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Walang magawang umiling ang Diyos Lord Dreamcaller. Sa tatlong partido, ang banal na lupain ang nagdusa ng pinakamalalang pagkalugi. Bagamat kinasusuklaman ni God Lord Dreamcaller ang Heaven's Legacy Race, napilitan siyang makipagtulungan sa kanila. Kapag nagtagumpay ang Ninth God ay natalunin ang Heaven's Legacy Race, ang Sacred Land ay maaari lamang tumakas. Pagkatapos ay aalis ang Light Race Divine Kingdom sa Chishing Zone, at mas mahihirapan silang hanapin ito muli. Nagtutulungan. Isang malupit na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis. Ang banal na lahi ng banal na lahi ay hindi natakot sa alinman sa mga partidong ito, ngunit kung ang Sacred Land at ang lahi ng pamana ng langit ay magsasama, maaari nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Siyempre, inaasahan ni Francis na may mangyayaring ganito. Primal Chaos Lock. Nagpakawala si Francis ng malaking halaga ng enerhiya ng Primal Chaos na umikot sa paligid ni Lupin at nagsimulang dahan-daang umatras. Sa tingin mo kaya nitong pigilan ang matandang ito? Bumantong hininga si Lupin, ang pulang Diyos Diablo sa itaas niya ay patuloy na iniindayog ang mga palad nito, na nagpapakawala ng sunod-sunod na nakasisilaw na gintong palad. Ngunit habang sinisira niya ang Primal Chaos Lock ni Francis, napagtanto niyang ibinaling ni Francis ang kanyang tingin sa iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race at sa barkong pandigma. Boom! Bang! Bumagsak! Ilang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ang humamplas sa iba't ibang bahagi ng barkong pandigma. Ito ay ngayon ay napakalubha na napinsala na ito ay kaya lamang lumipad, na wala ng anumang iba pang mga kakayahan. Sinadya din ni Francis ang kanyang mga pag-atake sa Death God Guards at Godlord Stellar Aspect. Umalis ka sa daan. Ang Godlord Stellar Aspect, na nakikipaglaban kay Wu Heng, ay biglang nakaramdam ng isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na bumaril patungo sa kanya at nagmamadaling umiwas. Ngunit habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Francis, ginamit ni Wu Heng ang pagkakataon na hampasin ang Godlord Stellar Aspect ng isang suntok. Flush! Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo at agad na bumagsak. Nasira din ng panghihimasok ni Francis ang balanse sa iba pang mga laban na nagaganap. Ilang sandali lang, ang bentahe ng banal na kaharian ng Banayad na lahi ay mabilis na tumaas, at tila nasa bingit na nilang madaig ang lahi ng legacy ng langit. Ngunit sa oras na ito dumating ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land. Kinailangan ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom na hatiin ang karamihan sa mga miyembro nito para pigilan sila.
Naghahanap ng kamatayan. Sumabog sa galit si Lupin. Inactivate niya ang kanyang ancestral artifact fragment at nagpakawala ng Golden Blade. Habang pinipigilan siya, nagawa ni Francis na atakehin ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ng may malaking epekto. Kahit isipin iyon ay nagalit siya. Space-time Barrier. Inactivate ni Francis ang tatlong fragment ng ancestral artifact sa space-time robe na naglabas ng silver barrier ng nakatiklop na space-time. Habang ang gintong talon ay pumutol sa space-time barrier, ito ay lubhang nahadlangan. Bilang karagdagan, ang batas ng oras ay naging sanhi ng pagbaba ng bilis nito. Ngunit hindi hinayaan ni Lupin na magtagumpay muli si Francis at inatake si Francis mula sa kabilang panig. Space-time Seal. Nag-activate ang kaliwang mata ni Francis, nagpaputok ng isang space-time eye bloodline technique. Isang space-time na enerhiya kung saan ang tunay at hindi tunay na pinaghalo ay bumaba sa katawan ni Lupin, na lubhang naglilimite sa kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, umatras si Francis. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nagpaputok siya ng ilan pang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang Illusion God Sacred Land. Ang biglaang pag-atake ni Francis ay nagulat sa Illusion God Sacred Land. Bukod dito, si Godlord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay nasugatan ng husto sa kanilang pakikipaglaban kay Lupin, at sila ay nataman pa ng Godkiller Cannon. Ang mga sugat na ito at ang pagsupil ng Light Race Divine Kingdom ay nangangahulugan na 60% lamang ng kanilang buong lakas ang magagamit nila. Habang nagtagumpay sila sa pagsira sa ilan sa Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, ang iba ay lumipad lampas sa kanila. Umalangaw-ngaw ang masasamang hiyawan mula sa puwersa ng Illusion God Sacred Land. Ang isang casual na welga mula kay Francis ay sapat na para masugitan kahit isang ordinaryong pangalawang Diyos na Panginoong Langit. Para naman sa mga nasa ilalim ng antas ng Panginoong Diyos, ang mahuli lamang sa mga aftershocks ng mga pag-atake ni Francis ay sapat na upang agad na mawala ang mga ito. Pupunta ako at haharapin si Francis. Ikaw ang bahala sa iba. Sumigaw si Godlord Dreamcaller habang sinisingil niya si Francis. Ang asul na buhok na matandang babae ay pumunta sa kabilang bahagi ng larangan ng digmaan. Ang pagpasok ng Illusion God Sacred Land ay may malaking epekto sa labanan. Sa kaibuturan ng Divine Kingdom, ginamit ng Twilight Valley ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na pinalaki ang pagsupil sa mga kaaway. Boom! Bang! Bumagsak! Ang labanan sa banal na kaharian ay umabot sa isang hindi pa naganap na tindi, ang tatlong partido ay nakikibahagi sa malagim na labanan. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa kalangitan. Ang lahat sa paligid ng larangan ng digmaan ay nawala, maging ang lupa mismo. Francis, hindi ka mananalo. Galit na umungal si Godlord Dreamcaller habang papalapit. Okay. Napangiti si Lupin. Si Francis ay maaaring nakakatakot na makapangyarihan, ngunit gaano kalaki ang kanyang kalamangan kapag humarap sa dalawang Third Heaven Godlords. Hanggat kaya nilang pigilan si Francis, ang natitirang mga miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay walang alinlangan na matatalo ng pinagsamang puwersa ng Heaven's Legacy Race at Sacred Land. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano ako mananalo. Si Francis ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atras laban sa dalawang Third Heaven Godlord na ito. Siyempre, wala sa dalawang Third Heaven Godlord na ito ang nasa peak condition, kasama ang Godlord Dreamcaller na malubhang nasugatan. Nariyan din ang pagsugpo sa banal na kaharian ng banal na lahi upang isaalang-alang. Anak, masyado kang maangas. Si Lupin ay may napakalungkot na ekspresyon. Talagang nakakagulat na nagawa pa rin ni Francis na sabihin ang mga ganoong bagay laban sa kanyang mga kalaban. Mapanghimasok na panaginip. Ang pinagmula ng enerhiya ay tumaas sa kaliwang mata ni Francis, na naging dahilan upang ito ay kumislap ng kaakit-akit at parang panaginip na kinang. Kasabay nito, ginamit niya ang origin energy para mabilis na bumuo ng dream dimension. Na-activate ang intrusive dream. Agad na naramdaman ni Lupin at Godlord Dreamcaller ang malakas na paghila sa kanilang isipan. Sila ay Third Heaven Godlords pa rin na may mabigat na soul intents, kaya nagawa nilang lumaban. Gayunpaman, hindi sila ang target ni Francis. Thuish.
Si Francis ay mabilis na umalis patungo sa kabilang bahagi ng larangan ng digmaan. Saan man siya pumunta, lahat ay nakakaramdam ng malakas at kakaibang hatek sa kanilang isipan. 70% ng mga taong ito ay agad na magyayelo, ang kanilang mga mukha ay lumuluhod. Iniwan ni Francis ang karamihan ng kanyang isipan sa dimensyon ng pangarap habang ang isang maliit na bahagi ay patuloy na lumilipad sa kanyang katawan. Sa loob ng Dream Dimension, ang lahat ng mga kaaway ay agad na napalibutan ng lahat ng uri ng panganib. Samantala, ligtas at maayos naman ang mga miyembro ng kanyang sariling panig. Sa labas ng mundo, isang miyembro ng Illusion God Sacred Land ang sunod-sunod na sumabog at namatay. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay pawang napakahusay na God Lords, ngunit nakalaban lang sila ng ilang sandali bago napunta sa parehong sitwasyon. 3 malubhang na sugatan na Death God Guards ang hinaila at pinatay ng intrusive dream. Para naman sa mga aktwal na miyembro ng Heaven's Legacy Race, mayroon silang mas malakas na soul intents at nagawa nilang mabuhay. Sa pananaw ni Godlord Dreamcaller at Lupin, si Francis ay basta-basta lang na tumatakbo habang hindi maipaliwanag na namatay ang kanilang mga miyembro. Tumigil ka. Francis, kung may lakas ka ng loob, lumapit ka sa akin. Sigaw ni Godlord Dreamcaller. Ang mga miyembrong dinala niya sa pagkakataong ito ay mga elite ng Sacred Land. Kalahati na lang ang natitira mula sa unang sagupaan, at ngayon, binawasan ni Francis ang natitirang bilang sa kakaunting nakaligtas. Hindi niya naiwasang sisihin ang ganoong matinding pagkawala. 1510. Sunod-sunod na miyembro ang hindi maipaliwanag na pinapatay. Ang Diyos Lord Dreamcaller at Lupin ay nasa isang estado ng matinding pagkabalisa, at bigla silang bumaril sa pagtugis kay Francis. Alam nila na ito ay tiyak na isa pa sa mga kakayahan ng Ninth God Eye. Kung hindi ito magiging napaka-absurd at hindi maintindihan. Saan man pumunta si Francis, ang mga miyembro ng Sacred Land at Heaven's Legacy Race ay mamamatay, ngunit ang mga miyembro ng Light Race Divine Kingdom ay nanatiling ligtas at hindi nasaktan. Thuish. Mabilis na naabutan ni Godlord Dreamcaller at Lupin si Francis. Inilagay ni Francis ang karamihan sa kanyang pagtuon sa dimensyon ng pangarap, na may kaunting kakayahan na natitira sa kanyang aktwal na katawan. Ito ang dahilan kung bakit nakahabol sina Godlord Dreamcaller at Lupin. Ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung anong ay bloodline technique ang ginamit ng batang ito, ngunit ang kanyang aktwal na katawan ay napakahina. Ang mga mata ni Lupin ay sumabog na may matalim na liwanag. Ang isang katulad na pamamaraan sa ginagamit ni Francis ay ang Space Transference Eye. Kapag ang isa ay gumagamit ng Space Transference Eye, ang soul intent ng isang tao ay halos aalis sa kanyang katawan. Sa panahong tulad nito, ang pag-atake sa orihinal na katawan ay magkakaroon ng pinakamahusay na epekto. Ang mga depensa ng orihinal na katawan ni Francis ay napakababa ngayon at halos hindi na niya kayang lumaban. Mamatay. Si Lupin, ang kanyang mukha ay malamig at madilim, ay inindayog ang kanyang ginintoang fragment, na nagpakawala ng nakakasilaw na gintong alon ng liwanag. Sa sandaling ito, isang banal na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Francis. Bagamat inilagay niya ang karamihan sa kanyang isip sa dimensyon ng pangarap, naramdaman pa rin niya ang nangyayari sa kanyang katawan at sa labas ng mundo. Tama na, bulong ni Francis. Nagawa niyang patayin ang marami sa mga puwersa ng kaaway ngayon lang. Sa pag-alis ng Dream Dimension, ang mga miyembro ng Light Race at sinaunang hayop ay bumalik sa kanilang mga katawan ng isip. Ang intrusive dream ay isang pag-atake sa lugar. Maaari nitong hilahin ang kaibigan at kalaban sa panaginip. Ang lahat ng mga taong ito ay parang nanaginip. Sa kanilang panaginip, isang miyembro ng Illusion God Sacred Land at Heaven's Legacy Race pagkatapos ng isa pang namatay sa isang malagim na kamatayan. Ngunit nang magising sila, napagtanto nila na ang kanilang mga kaaway ay talagang namatay. Thuish. Ang nakakasilaw na gintong alon ng liwanag na iyon ay lumapit kay Francis ng napakabilis ng kidlat. Ilang tao sa malapit ang nasugatan sa pag-atake ng metal law na ito at agad na umatras. Thuish. Inactivate ni Francis ang 3 fragment ng ancestral artifact sa spacetime robe at naglabas ng hindi totoong silver blade.
Sa sandaling ito, ang kanyang spacetime robe ay nilagyan ng 3 fragment ng ancestral artifact, 2 sa mga ito ay mga fragment ng space ancestral artifact. Dahil dito, mas malakas ang pag-atake ni Francis kaysa sa karaniwan. Boom! Bang! Ang pilak na talon ay bumangga sa gininto ang alon ng liwanag, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ito ay naputol. Ang batang ito. Mayroon siyang 3 fragment ng ancestral artifact. Medyo nagalit si Lupin. Kakapasok pa lang niya sa second heaven, pero mayroon na siyang 3 fragment ng ancestral artifact. Ito ay halos hindi narinig. Kailangang malaman na kahit ang ilang third heaven godlords ay hindi kinakailangang nagtataglay ng isang fragment ng ancestral artifact. Boom! Bang! Ilang beses sumuntok si Lupin bago tuluyang nabasag ang atake ni Francis. Masama ang sitwasyon. Masyadong makapangyarihan ang batang ito. Tiningnan ng Diyos Lord Dreamcaller ang sagupaan sa pagitan nina Francis at Lupin at pagkatapos ay bumalik sa iba pang labanang nagaganap. Ngayon lang, pinatay ni Francis ang halos lahat ng miyembro ng Sacred Land sa ilalim ng Second Heaven. Para naman sa Heaven's Legacy Race, nawalan ito ng 3 Second Heaven Death God Guards. Ang labanan ay minsan pang naging one-sided affair. Kahit na ang Illusion God Sacred Land ay gumana sa Heaven's Legacy Race, wala pa ring pagkakataon na mailigtas ang sitwasyon. Si God Lord Dreamcaller ay tumingin kay Francis at sa Ninth God ay nang may takot. God Lord Dreamcaller, sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa akin maaari nating talunin si Francis at baligtarin ang labanang ito. Nag-message si Lupin. Okay. Tumango si God Lord Dreamcaller. Medyo umatras din si Lupin. Ngayon lang siya nagsalita tungkol sa pagkatalo kay Francis, hindi ang pagpatay sa kanya. Nang makita na ang 2 Third Heaven Godlords ay nagkasundo, si Francis ay naging libingan. Pagkatapos ng lahat, ito ay 2 Third Heaven Godlords ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, biglang, ang mga ulap ay nagsimulang gumuho, at ang kakaibang pagpigil sa spacetime ay nagsimulang humina. Anong nangyayari? Ang natitirang mga kaaway sa larangan ng digmaan ay lumitaw na nalilito. Ang biglaang pagbitaw ng pagsupil sa kanilang mga katawan ay agad na nagpagan sa kanilang pakiramdam. Malapit nang matapos ang laban. Personal na sasali ang matandang ito ngayon. Isang spatial passage ang lumitaw sa langit, malakas na tawa ang nagmumula rito. Swish! Isang puting figure ang biglang bumaril, walang iba kundi ang Twilight Valley. Maliban sa sagupaan ng mga pinakamataas na uri ng kapangyarihan, ang panig ng kalaban ay mas marami. Kahit na walang pagsupil ng Divine Kingdom, sila ay matatalo pa rin. Napakaliit na bilang ng mga elite lamang ang natitira. Kapag ang kalaban ay marami, ang Twilight Valley na nag-iisang pinigilan ang lahat sa kanila ay may pinakamataas na epekto. Ngunit ngayon, ang epektong ito ay hindi katumbas ng halaga ng Twilight Valley na personal na pumasok sa larangan ng digmaan. Kailangang tandaan ng isa na ang Twilight Valley ay isang Third Heaven Godlord na may bloodline na light race. Lumubog ang mga mukha ni Lupin at ng Diyos Lord Dreamcaller. Bagamat nawala ang pagsupil sa kanila, napalitan ito ng mas malaking problema. Francis, ipaubaya sa akin ang matandang ito. Tumingin ang Twilight Valley kay Lupin, kumikinang ang mga mata sa malamig na layuning pumatay. Okay. Humalaklak si Francis at pagkatapos ay kinasuhan si God Lord Dreamcaller. Umalis. Umorder agad si God Lord Dreamcaller. Ang sitwasyon ay lumalala sa lahat ng oras. Ang pananatili pa rito ay malamang na magresulta sa lahat ng miyembrong dinala niya ay mapupunas at maging ang sarili niyang buhay ay nasa panganib. Gusto mong umalis? Posible ba iyon? Ngumisi si Francis habang pinapalitan niya ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy sa isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Swoosh swoosh! Hindi mabilang na bolts ng Primal Chaos Tribulation ang enerhiya ng kidlat ay umungol pasulong, tinatakpan ang mga landas ng pagtakas ng Diyos Lord Dreamcaller. Isang 5 kulay na laso ang lumitaw sa kamay ni God Lord Dreamcaller.
Habang iniindayog niya ito, ang laso ay naging 5 nakasisilaw na guhit ng liwanag na nakapalibot sa kanya, na humaharang sa lahat ng bolts ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Hey! Nasa dulo ka na ng tether mo. Malamig na tumawa si Francis. Ang paggamit ng Boundless Nightmare ay kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya, at siya ay nasugatan din ni Lupin at ng Godkiller Cannon. Bagamat malaya na siya sa pagsupil ng Divine Kingdom ngayon, hindi pa rin nagagamit ng Diyos Lord Dreamcaller ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Francis, dapat kang magligtas ng mga tao hanggat maaari. Kung pakakawalan mo ako ngayon, maaari mo ring mabilis na umalis sa lugar na ito, wika ng Diyos Lord Dreamcaller sa malambot at walang magawang tono. Kasalukuyan niyang pinapayuhan si Francis na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ilang oras na ang lumipas mula nang magsimulang salakayin ng Sacred Land ang Light Race Divine Kingdom. Maraming iba pang mga eksperto na naghihintay sa Chishing Zone para sa Ninth God ay ang malamang na nalaman kung ano ang nangyayari at pumunta sila dito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, papatayin kita sa lalong madaling panahon at umalis. Nakatutok ang mukha ni Francis. Pinaalalahanan siya ng Diyos Lord Dreamcaller na kailangan niyang seryosohin ang bagay na ito. Napaawang ang labi ni God Lord Dreamcaller sa narinig. Ang kanyang payo ay nagawang makamit ang kabaligtaran ng kanyang nais, na hinikayat si Francis na gamitin ang kanyang buong lakas laban sa kanya. Francis, hindi ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Kapag nakarating na ang ibang mga eksperto, hindi ako naniniwalang makakalaban mo ang buong Chishing Zone. Ngumuso ang Diyos Lord Dreamcaller sa pang-aalipusta. Ang madali o hindi ay hindi isang bagay na maaari mong pagpasyahan. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang lumiko, at pagkatapos ay isang maliit na Primal Chaos Divine Sword ang nagpaputok mula rito. Thwish! Sa isang kislap ng liwanag, ang Primal Chaos Divine Sword ay tumusok sa katawan ni God Lord Dreamcaller. God Lord Dreamcaller sumisitsit sa sakit, ngunit nagtiis siya at patuloy na tumakas. Ang mga natatanging konstitusyon ng Illusion God Race, ang kanilang husay sa Illusion Dao, at ang kanilang makapangyarihang Soul Intense ay nagbigay sa kanya ng tiyak na paglaban sa Primal Chaos Divine Sword. Primal Chaos Lock. Si Francis ay nagpakawala ng napakaraming Primal Chaos na enerhiya na naging magulong agos ng enerhiya na bumalot sa Diyos Lord Dreamcaller mula sa lahat ng panig. Maraming pagbabago. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nasunog ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Maraming outline ang lumitaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay isang figure ang lumabas, ang hitsura nito ay walang iba kundi ang God Lord Dreamcaller. Sinundan ito ng pangalawa at pangatlong kopya. Swoosh! Biglang sumingit ang 100 magkaparehong kopya ng God Lord Dreamcaller, bawat isa ay may parehong kaluluwang enerhiya at bloodline na kapangyarihan. Sa huli, ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagkalat at tumakas sa 1,000 magkakaibang kopya. Anong idiot? Bahagyang nagulat si Francis, at pagkatapos ay tumawa siya bilang panunuya. Ang iba ay agad na naloko at masilaw sa pagpapakitang ito sa isang sandali, at 1 segundo lamang ay sapat na para sa Diyos Lord Dreamcaller, na napakahusay sa bilis, upang makatakas kasama ang kanyang buhay. Ngunit ang maraming nakalilitong kopyang ito ay walang kabuluhan laban sa mga mata ni Francis. Ang tunay na Diyos Lord Dreamcaller ay walang pinagtataguan. Lock. Kinokontrol ni Francis ang magulong agos ng enerhiya at pinalibutan sila ng Diyos Lord Dreamcaller. Paano naging ganito? Namutla ang magandang mukha ni God Lord Dreamcaller. Wala pang 1 segundo ang kailangan ni Francis para mahanap ang kanyang tunay na katawan. Boom! Bang! Bumagsak! Inilabas ni God Lord Dreamcaller ang kanyang ancestral artifact na fragment, na inilabas ang islo nito para subukang pigilan ang pag-atake ni Francis. Ngunit ang enerhiya ng Primal Chaos ay maaaring kontrahin ang halos anumang iba pang uri ng enerhiya. Ang Ice Energy na ito ay hindi kayang pigilan ang Primal Chaos Energy, at ang ilan dito ay naabsorb pa. Sa huli, ang magulong daloy ng enerhiya ay ganap na nilamon ang Diyos Lord Dreamcaller.
Francis, kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Illusion God Sacred Land. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ng Diyos Lord Dreamcaller. Tumingin siya sa taong nasa harapan niya, at sa puot at kawalan ng magawa, isang nagsusumamong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Ay lock. Si Francis ay lubos na hindi natinag, determinadong pumatay. Woo! Ang magulong agos ng enerhiya ay mabilis na pumikit sa paligid ng God Lord Dreamcaller. Hindi. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Unti-unti, nagsimulang tumagas ang isang ipinagbabawal na enerhiya mula sa magulong daloy ng enerhiya. Alam ni Francis na ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagpaplanong magpasabog sa sarili at ibaba ang sarili sa kanya. Mapanghimasok na panaginip. Si Francis ay muling gumamit ng eye bloodline technique ng kanyang Dream God Eye, isang soul-pulling power na bumabalot sa katawan ni God Lord Dreamcaller. Huwag mo nang isipin iyon. Mamatay ka kasama ko, Francis. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay umungal habang siya ay nagpupumiglas, sinusubukang mag-ipon ng enerhiya upang magpasabog sa sarili. Gayunpaman, ang enerhiya ng Primal Chaos sa paligid niya ay patuloy na nilalamon ang kanyang kapangyarihan habang ang kanyang isip ay patuloy na hinihila ng kaliwang mata ni Francis. Hindi niya nagawang matagumpay na magpasabog sa sarili sa maikling panahon na magagamit niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi sapat upang magdulot ng anumang uri ng banta kay Francis. Mamatay. Umungol si Francis, ang enerhiya ng Primal Chaos ay nagiging hindi mabilang na Primal Chaos Divine Swords na lubos na nilipol ang katawan ng Diyos Lord Dreamcaller. God Lord Dreamcaller. Ang matandang babae na may asul na buhok, lalaking nakasuot ng dilaw na damit, at lahat ng iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land na tumatakas ay nakita ang God Lord Dreamcaller na pinatay ni Francis at nanginginig sa takot. Ngunit ilang sandali pa, nagsimula na silang tumakbo para sa kanilang buhay. Ito ay dahil, pagkatapos patayin ang Diyos Lord Dreamcaller, itinaas ni Francis ang kanyang ulo at sumulyap sa kanila. Ang isang sulyap na iyon ay sapat na upang basagin ang kanilang lakas ng loob at magpatayo ng kanilang mga balahibo. 1511. Ang pagkamatay ng Diyos Lord Dreamcaller ay isang malaking dagok sa pag-iisip sa natitirang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land, at pagkatapos patayin ang Diyos Lord Dreamcaller, ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa kanila, pinukaw ang walang katulad na pangamba sa kanilang mga puso. Tumakbo. Ang asul na buhok na matandang babae ay isinantabi ang lahat ng iba pa at na-activate ang kanyang bloodline secret art para tumakas patungo sa malaking agwat sa Light Race Divine Kingdom. Binuksan ng Heaven's Legacy Race ang puwang na ito, at ang Twilight Valley ay nakatutok sa labanan kaya wala siyang oras para ayusin ito. Gusto mong umalis? Si Francis ay malamig na sumangot, at agad na lumipat habang ginagamit ang kanyang space-time law. Napatay na niya ang Diyos Lord Dreamcaller. Masasabing lubusan niyang nabuo ang sama ng loob sa Illusion God Sacred Land. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangang maging maawain. Papatayin niya ang bawat miyembro ng Illusion God Sacred Land na magagawa niya, dahil lahat ng mga taong ito ay magiging mga kaaway niya sa hinaharap. Thuish. Umaalo ng hangin habang mabilis na nilapitan ni Francis ang matandang babae. Maaari niyang iwanan ang iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land sa kanyang mga clone at sinaunang hayop, ngunit siya lang ang makakaharap sa matandang babae ng Third Heaven. Nakita ng tumatakas na matandang babae si Francis na paparating na may hindi kapani-paniwalang bilis, at tila malapit na siyang maabutan. Inikot ang kanyang woodlaw, nagpaikot-ikot siya sa kanyang jade cane. Kaboom! Lumitaw ang walang hangganang berdeng liwanag sa paligid niya, at maraming makakapal na baging ang bumulaga mula sa liwanag at nagsimulang bumaril sa likod niya. Si Francis ay nanatiling walang takot sa harap ng lihim na sining ng matandang babae. Paulit-ulit niyang inihampas ang Primal Chaos Tribulation Lightning, ang napakalaking kapangyarihan nito ay nilipol ang lahat ng mga baging na nasa harapan niya. Ngunit ang mga baging na ito ay may masiglang sigla at tila walang katapusang kayang tumubo muli. Nagpatuloy sila sa pagsabog mula sa berdeng ilaw na iyon at inatake si Francis.
At nang lilipat na sa kanila si Francis, nagsimulang umikot ang mga baging sa paligid niya. Sa sitwasyong ito, maaari lamang sirain ni Francis ang pinagmulan. Primal Chaos Lock. Nagpakawala siya ng dalawang stream ng Primal Chaos Energy mula sa kanyang mga kamay, na nag-charge sa nagniningning na bola ng berdeng ilaw na iyon. Sa isang iglap, ang enerhiya ng Primal Chaos ay nilamon ng liwanag at mahigpit na kumukuha sa paligid nito. Ang pagsugpo sa Primal Chaos Lock at ang paglamon sa enerhiya ng berdeng ilaw ay naging sanhi ng pagkalante ng malalaking baging. Sa di kalayuan, naramdaman ng tumatakas na matandang babae ang kanyang puso nang makitang napakabilis ni Francis na pinangangasiwaan ang kanyang sikretong sining. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano pinatay ni Francis ang Diyos Lord Dreamcaller, kaya halos naunawaan niya na ang escape arts ng Illusion God Race ay maaaring walang silbi laban kay Francis. Kaya, gumamit siya ng isang hakbang upang direktang hadlangan si Francis. Mabisa ito, ngunit nagawa pa rin ni Francis na harapin ito ng mabilis. Nakakakilig na nova. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakakuha ng malaking halaga ng Primal Chaos na enerhiya sa isang maitim na ball ang pilak. Thwish! Bumaril ang globo sa tumatakas na matandang babae. Naramdaman ng matandang babae ang eye bloodline technique ni Francis at naghanda siyang umiwas. Boom! Bang! Bumagsak! Ngunit bago pa niya magawa, sumabog ang maitim na ball ang pilak. Kapag natama na ng earth-shaking nova ang target nito, sisubog ito, ngunit kailangan lang mag-isip ni Francis na gawin itong sumabog ng mas maaga. Ang malalakas na alon ng magulong banal na kapangyarihan ay kumalat palabas, tumama sa matandang babae. Ang pag-atake ng divine power na ito ay hindi sapat para masugitan ang matandang babae, ngunit naapektuhan pa rin ng space-time law ang kanyang katawan. Sumpa sa space-time law. Ang matandang babae ay galit na nagmura, sa loob-loob ay labis na nag-aalala. Kung hindi dahil sa kanyang space-time law, hindi kailanman magiging ganoon kabait si Francis, at hindi siya mahahadlangan sa oras na ito at walang alinlangan na nagawang makatakas sa kanya. Sa sandaling ito, isa pang malakas na alon ng divine power ang dumating. Lumingon ang matandang babae at nagpaputok ng ilang berdeng alon ng enerhiya. Boom! Bang! Bumagsak. Ang mga berdeng alon ng liwanag ay bumangga sa Primal Chaos Tribulation Lightning, ngunit makalipas ang ilang sandali, nabasag ang mga ito. Hayaan mong ipadala kita para samahan ang Diyos Lord Dreamcaller. Ang layunin ng pagpatay ni Francis ay pumutok habang siya ay ligaw na hinampas ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa harap ng malakas na opens iba na ito, pinalibutan ng matandang babae ang sarili sa isang kahoy na harang. Boom! Bang! Ang kahoy na harang ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito pinaghiwa-hiwalay ni Francis. 2 beses na tinamaan ng espada ni Francis ang matandang babae bago siya tumakas sa malayo, 2 nakanganga na sugat ang naiwan sa kanyang katawan. Francis, malapit nang dumating si God King Nethercloud. Tapos ka na. Ang matandang babae ay nagsuka ng dugo bago marahas na pinandilatan si Francis. Malinaw nang hindi sinasabi na ang Diyos na Haring Nethercloud ay ang Diyos na Hari ng ilusyon na Diyos na banal na lupain. Sa totoo lang, kakaiba si Francis na hindi pa lumilitaw ang Hari ng Diyos ng Sacred Land, ngunit hindi pinaniwalaan ni Francis ang matandang babae. Ang isang kaaway ay hindi basta-basta madadala sa kanilang salita. Marahil ay ginagamit ng matandang babae ang mga salitang ito para abalahin at takutin si Francis para makatakas siya. Ngunit naging maingat si Francis. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon para makaalis na siya. Pangarap. Lumakas ang pinagmula ng enerhiya sa kanyang kaliwang mata. Ang panaginip na ambon ay lumabas sa kanyang kaliwang mata at sumanib sa mundo. Ang bawat bagay para sa isang tiyak na distansya sa paligid ng Francis ay natatakpan ng parang panaginip na mga kulay. Ang pakiramdam na ito. Biglang napagtanto ng matandang babae na ang kanyang lakas ay mabilis na nababawasan, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib. Patayin. Tinitigan ni Francis ang matandang babae at itinoon ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip sa isang ideya. Hindi maganda.
Biglang naalala ng matandang babae ang hakbang na ginamit ni Francis kanina upang hindi maipaliwanag na lipulin ang karamihan ng puwersa ng Illusion God Sacred Land. Agad niyang inilipat ang kanyang bloodline at low energy para labanan ang hindi maarak na kapangyarihang ito. Nako, ang sunod-sunod na laban at ang paggamit ng Boundless Nightmare ay nag-iwan sa kanya ng kaunting bloodline energy. Thuish. Inihagis ni Francis ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa matandang babae. Habang pinapanatili ang kanyang dreamification, si Francis ay magkakaroon din ng pagbaba ng lakas, ngunit ang matandang babae ay nasa dulo na ng kanyang lubid at mas mahina pa. Boom! Bang! Ang matandang babae ay nakatikom ang kanyang mga ngipin at nagpadala ng isang bola ng berdeng enerhiya sa pag-atake ni Francis, ngunit mas maraming Primal Chaos Tribulation Lightning Bolts ang malapit ng bumaril patungo sa kanya. Mas malala pa ang kalagayan ng matandang babae na pilit niyang nilalabanan ang dreamification. Boom! Flush! Ginawa ng matandang babae ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan, ngunit tumama pa rin sa kanyang katawan ang tatlong talim ng espada. At dahil sa sobrang dami niyang pinagtutuunan ng pansin, nagawa ng dreamification na iwaksi ang maliit na bahagi ng kanyang katawan, na lalong nagpulala sa kanyang mga sugat. Mamatay! Inipon ni Francis ang kanyang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies at nagpakawala ng napakalaking alon ng enerhiya. Hindi. Ang matandang babae ay tumawag sa alarma, at bigla niyang kinuha ang kanyang Divine Kingdom. Isang madilim na berdeng lagusan ang lumitaw sa hangin, at siya ay tumakas sa loob. Ngunit ang hindi kapani-paniwalang bilis ni Francis ay nagpapahintulot sa kanya na makapasok bago magsara ang lagusan. Matanda. Ang lalaking nakadilaw na damit sa di kalayuan ay sigaw ng alarma. Sa lohikal na pagsasalita, ang isa ay may kalamangan kapag nakikipaglaban sa loob ng sariling banal na kaharian. Swish! Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang lagusan, isang pilak na nakadamit na figure ang lumabas mula rito. Nang makitang buhay na buhay si Francis, alam ng mga miyembro ng Illusion God Sacred Land kung ano ang resulta. Si Francis ang may ganap na kalamangan. Kahit na tumakas ang matandang babae sa kanyang Divine Kingdom, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang kamatayan. At ngayong wala nang may-ari ang Divine Kingdom, kinuha ito ni Francis para sa kanya. Ang matandang babae ay ang pangalawang Third Heaven God Lord Francis na pinatay matapos ang kanyang tagumpay. Siyempre, ang matandang babae at ang God Lord Dreamcaller ay parehong nasugatan at wala sa buong lakas. Thuish! Nang patay na ang matandang babae, ipinagpatuloy ni Francis ang pagpatay sa mga natitirang miyembro ng Illusion God Sacred Land. Matapos masaksihan ni Francis ang pagpatay sa dalawang Third Heaven God Lords ng kanilang Sacred Land, nagkaroon sila ng takot kay Francis na nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Nang makitang paparating na si Francis, tumakas sila sa sobrang takot. Ngunit sa bilis at lakas ni Francis, ang pagpatay sa mga taong ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Ilang sandali lang bago tuluyang nabura ang puwersa ng Illusion God Sacred Land. Lumingon si Francis sa malayong Heaven's Legacy Race battlefield. Thuish! Si Lupin at ang natitirang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakaupo sa isang bilog na pilak na plato at tumatakbo palayo. Habang pinapatay ni Francis ang Diyos Lord Dreamcaller at ang matandang babae, pinili ng Heaven's Legacy Race na umatras. Ang metal plate ay may hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit ang Twilight Valley ay medyo mabilis sa kanyang sarili. Mahigpit niyang hinabol, malamig ang mukha na may intensyong pumatay. Thuish! Agad na kumilos si Francis para alisin si Lupin. Francis, ang kanyang kamahalan ng Heaven Lord ay darating. Tapos ka na. Napaluwa si Lupin sa galit. Panginoon sa langit. Ang pangalang ito ay nagtanim ng takot sa isip ni Francis. Ang Heaven Lord ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang pananatili sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom. Nagtitiwala siya na siya ay lubos na mawawala ng kapangyarihan laban sa Heaven Lord. Ang pagkatalo ay tiyak at makatakas sa isang malapit na imposible. Senior Twilight Valley, ayusin ang Divine Kingdom at maghandang lumipat. Ipaubaya sa akin ang taong ito.
Nag-message si Francis. Layunin ng Heaven Lord na makuha ang Ninth God Eye. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, halos tiyak na ipinaalam ni Lupin sa Heaven Lord ang unang pagkakataon na mayroon siya, kaya nag-aalala pa rin si Francis. Okay. Agad namang umalis si Twilight Valley. Ang Heaven's Legacy Race ay talagang napakahirap harapin. Mahirap para sa kanya na pumatay ng taong kapareho niya. Bilang karagdagan, mayroon siyang matalas na pag-unawa sa kung gaano nakakatakot ang lahi na ito. Kung talagang may ilang eksperto sa Heaven's Legacy Race na pupunta rito, ang paglipat ng base ay talagang una niyang prioridad. Natuwa si Lupin. Ang kanyang kamatayan ay malamang kung kailangan niyang harapin ang Twilight Valley at ang Ninth God ay nang sabay, ngunit kung isa lang ang kaharap niya, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga pagkakataong makatakas. Ngunit biglang naramdaman ni Lupin ang isang malakas at pamilyar na enerhiya. Ito ang enerhiya ng bloodline ng Heaven's Legacy Race. Naalarma si Lupin. Ito ba ay mga reinforcements? Ngunit hindi siya humiling ng anumang reinforcements. Sa sandaling ito, isang madilim na pilak na liwanag ang sumugod sa puwang sa Divine Kingdom. Enerhiya ng Heaven's Legacy Race, at isang napakalakas. Nagulat si Francis. Sinabi ni Lupin ilang sandali ang nakalipas na ang Heaven Lord ay darating, at ngayon ito ay nangyari. Naghinala pa siya na ang taong ito ay ang Heaven Lord mismo. Kaboom! Ang madilim na pilak na liwanag ay bumaril at pagkatapos ay nagsimulang mamilipit, kalaunan ay naging isang napakalaking multo na naglalabas ng walang hangganang lakas. Ito ay isang kahangahangang matanda na may puting balbas at buhok. Nakasuot siya ng kulay abong shell sa kanyang likod na natatakpan ng mga sinaunang at misteryosong imahe. Ang mga mata ng matanda ay tila mga bintana sa universo, nakikita ang lahat. Ang Legacy Race ng langit. Ang lahat ng iba pang mga tao sa banal na kaharian ay naging mapagbantay na parang nahaharap sa isang malaking kalaban. Ang mga kakaibang katangian ng hitsura ng taong ito ay walang alinlangan na kinilala siya bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Higit pa rito, ang enerhiya na ipinalabas ng figure na ito ay nagbigay ng malaking presyon sa lahat ng naruroon. Hindi ito ang Heaven Lord, isip ni Francis. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Race ay hindi maarak. Hindi katakataka na ito ay isang top-class na eksperto na hindi pa niya nakakaharap. Ngunit mas natigilan si Lupin. Chanwo. Nalaglag ang panga ni Lupin sa gulat. Iniisip niya kung may darating na malapit na eksperto mula sa Heaven-defying faction, ngunit nagulat siya, ang bagong dating na ito ay si Chanwo. Francis, sa wakas ay nagkita tayong muli. Tumingin si Chanwo kay Francis at mainit na ngumiti. 1512. Habang lumilitaw ang projection ni Chanwo sa Light Race Divine Kingdom, malapit sa gilid ng Qixing Zone. Bees. Isang spatial vortex ang lumitaw sa hangin, isang figure na dahan-daang umuusbong mula dito. Ito ay isang matanda na nakasuot ng itim, ang kanyang itim na buhok ay lumulutang sa kanyang paligid na parang itim na talon sa kabila ng kawalan ng hangin. Ang kanyang madilim at malalalim na mga mata ay kumikinang sa malamig at masasamang liwanag. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakapalibot na espasyo ay halos nagyelo at naging napakabigat. Ang taong ito ay walang iba kundi ang God King ng Illusion God Sacred Land ng Qixing Zone, ang God King Nethercloud. Ikasyam na mata ng Diyos, hindi ko akalain na mapupunta ka sa Qixing Zone. Bulong ni God King Nethercloud. Ang balita na natanggap niya dati ay na si Francis ay lumitaw sa Tungtay Zone at nakakuha ng isang legacy ng Heaven Mending Race, ngunit sa loob lamang ng 2 o 3 buwan, si Francis ay nakalakbay sa ilang mga zone at nakarating sa Qixing Zone. Kung hindi niya natanggap ang balitang ito mula kay God Lord Dreamcaller, hindi siya maniniwala. Sa ilang kadahilanan, kahit na matapos malaman ang eksaktong lokasyon ng Ninth God Eye, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang Diyos na si Haring Nethercloud. Kapag nakuha ko na ang Ninth God Eye, maaari na akong maging isang Diyos. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa Ninth God Eye ay hindi napigilan ni God King Nethercloud ang kanyang pananabik, at hindi niya maiwasang matuwa.
Habang naghahanda ang Diyos na si Haring Nethercloud na umalis, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa mga nakatataas na elder ng Illusion God Sacred Land. Ano? Malapit nang masira ng Nightmare Beast King ang selyo nito. Nanginig ang katawan ni God King Nethercloud sa gulat. Ang Nightmare Beast King ay isang kakilakilabot na sinaunang hayop na halos antas ng God King na selyadong sa loob ng Illusion God Sacred Land. Napakataas ng level nito na kahit ang Diyos na si Haring Nethercloud ay nahirapang paamuhin maliban kung nag-imbite siya sa isang beast tamer na antas ng Diyos na hari. Masyadong mahigpit ang kahilingang ito, kaya nagpa siya ang Illusion God Sacred Land na ay silang halimaw sa loob ng isang ipinagbabawal na lupa. Ang Nightmare Beast King ay naglabas ng invisible energy na nagbigay daan dito na makinabang sa Illusion Daw at Dream Daw na nilinang ng mga disipulo ng Illusion God Sacred Land. Kaya, habang ang Illusion God Sacred Land ay umunlad, ang Nightmare Beast King ay nakatanggap din ng isang tiyak na antas ng benepisyo. Ang selyo ng Nightmare Beast King ay pinalakas ng isang beses bawat milyong taon. Dapat ay mayroon pang 5,000 taon na natitira, tama ba? Bakit napakaaga nitong sinisira ang selyo? Ang Diyos Haring Nethercloud ay medyo nagalit. Ang Nightmare Beast King ay napakalakas. Maliban kung naruroon ang isang hari ng Diyos, kakailanganin ng ilang Third Heaven God Lord para sugpuin ito. At sa sandaling masira ng Nightmare Beast King ang selyo nito, tiyak na susubukan nitong ipaghiganti ang sarili laban sa Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay daranas ng napakalaking dagok, at ang buong Chishing Zone ay haharap sa isang kalamidad. Masasabi ng isa na, kung ang Nightmare Beast King ay hindi agad naselyuhan sa sandaling masira nito ang selyo nito, ang buong Chishing Zone ay mawawasak. Sa isang sandali, ang Diyos na si Haring Nethercloud ay nahuli sa isang dilema. Kung pupunta siya upang mahuli ang Ninth God Eye, ang Sacred Land at ang Chishing Zone ay magdurusa sa isang hindi maisip na sakuna. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang lahat para maging isang coincidence. Kababalik lang niya sa Chishing Zone at malapit na niyang mahuli ang Ninth God Eye nang magpasya ang Nightmare Beast King na subukang sirain ang selyo nito. Ang Illusion God Sacred Land ay ang pundasyon na iniwan ng mga ninuno ng Illusion God Race 100,000,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ito pinapayagang sirain. Ngunit para sa Ninth God Eye, may plano ang Diyos na ito. Sa huli, nagpa siya si God King Nethercloud na subukan ang dalawa. Swish! Ang maitim na ulap ay lumundag, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakasuot ng itim na damit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang kanyang clone. Ito ay medyo katulad sa hitsura ng Diyos Haring Nethercloud, na lumilitaw na parang siya noong kanyang kabataan. Maghiwalay na tayo. Ang Diyos na si Haring Nethercloud ay tumawag, at pagkatapos ay nawala siya. Swish! Nagtungo sa ibang direksyon ang nakasuot na itim na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang clone ni God King Nethercloud ay may 40% ng kanyang lakas. Kahit na hindi nito makuha ang Ninth God Eye, mapipigilan siya nito ng matagal para sa God King Nethercloud na matapos ang pakikitungo sa Nightmare Beast King. Samantala, sa banal na kaharian ng banal na lahi, isang napakalaking projection ang lumutang sa kalangitan, isa na tiningnan ng lahat sa banal na kaharian ng buong kataimtayman. Francis, sa wakas ay nagkita tayong muli. Tumingin si Chanwo kay Francis at mainit na ngumiti. Si Francis ay naging pipi. Hindi naman kakaiba para sa isang Heaven's Legacy race na malaman ang kanyang pangalan, ngunit sa tono ng taong ito, tila nagkita na sila noon pa. Walang ideya si Francis kung sino ang lalaking ito. Kling-klang. Nagtapo ng maliit na paws ang magnanakaw ng ilang tansong barya, at kumislap ang mga mata nito. Sa di kalayuan, si Lupin ay nanginginig sa gulat. Hindi niya akalain na magpapadala si Chanwo ng projection sa lugar na ito. Mukhang sinusubukan pa rin ng Sage Faction na hadlangan ang plano ng Heaven Lord. Sabi ni Lupin sa sarili. Thuish. Nakontrol ang pilak na plato, tumakas si Lupin. Gusto mong umalis. Mabagsik ang mukha ni Francis habang naghahanda siyang hampasin. Ngunit sa parehong oras, siya ay medyo nalilito. Hindi ba ang projection na ito ay mula sa isang miyembro ng Heaven's Legacy race? Bakit si Lupin ay tumakas sa ganap na takot?
Francis, ang Diyos na Haring Nethercloud ay bumalik na sa Chishing Zone. Dapat kang umalis sa lugar na ito ng mabilis hanggat maaari. Mabagal kumilos si Yu Tianao. Casual lang niyang sinulyapan si Lupin kanina. Nagpapatuloy na hindi siya pinansin. Diyos Haring Nethercloud. Ang pangalang ito ay naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng naruroon. Ang God King na si Nethercloud ay ang God King ng Illusion God Sacred Land. Kahit na ang Twilight Valley ay hindi kumpiyansa na kaya niyang tanggapin ang kahit ilang suntok mula sa Diyos na si Haring Nethercloud. Sino ka lang? Agad na tanong ni Francis. Bakit ito ipinaalam sa kanya ng Heaven's Legacy Race member na ito? Wala na si Francis sa mood na habulin si Lupin. Kung talagang bumalik si God King Nethercloud, malamang na makarating siya dito sa oras na mapatay ni Francis si Lupin. Ang isa sa aking mga clone ay minsang nanirahan sa 6 Warlock Divine Tower ng Asher Flower Continent, simpleng paliwanag ni Chanwo. 6 na Warlock. Gulong-gulo ang isip ni Francis sa pagkaunawa. Matagal na siyang naghinala na ang 6 Warlock Divine Sage ay hindi ang sinasabi niyang siya, ngunit hindi niya inaasahan na isa lamang itong clone. Sa kasalukuyan, ang orihinal na katawan ng 6 Warlock Divine Sage ay nagpakita ng kanyang sarili kay Francis bilang isang projection. Ang 6 Warlock Divine Sage ay matagal nang naghinala na si Francis ay ang 9th God Eye, ngunit hindi niya sinubukang sakupin ito, kaya hinala ni Francis na, habang ang 6 Warlock Divine Sage ay maaaring miyembro ng Heaven's Legacy Race, hindi siya isang kaaway. Sa gilid, natigilan din si Wu Heng. Miyembro ka ng Sage Faction? Tanong ni Twilight Valley. Noong sinasalakay ng Heaven-defying faction ang Light Race, tinulungan ng Sage Faction ang Light Race. May impresyon pa nga ang Twilight Valley sa hitsura ni Chanwo. Ang Sage Faction. Biglang naintindihan ni Francis. Alam ng maraming eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ang tungkol sa Heaven's Legacy Race. Ang lubhang matalinong lahi na ito ay hindi magkakasundo sa loob. Ito ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang Heaven-defying faction ay nilabanan ng langit sa mga aksyon nito, habang ang Sage faction ay sumunod sa kalooban ng langit at tinulungan ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Dahil sa sitwasyon, ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na pinamumunuan ng Heaven Lord ay malamang nakabilang sa Heaven-defying faction, at si Chanwo ay kabilang sa Sage faction. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi inagaw ng 6 Warlock Divine Sage ang 9th God Eye ni Francis. Tama. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang pumunta sa aking lugar. Pagkasabi nito, biglang lumabo ang projection ni Chanwo. Ito ay naging malinaw na ang aktwal na katawan ni Chanwo ay napakalayo sa Chishing Zone. Natahimik ang mga miyembro ng Light Race at Giant God Race. Ang Chishing Zone ay hindi na isang lugar na maaari nilang tutuluyan, at si Wu Heng ay hindi pa nakakaisip ng bagong lugar na lilipatan. Ang Sage Faction ay talagang isang ligtas na lugar. Kahit na masubaybayan sila ng Sacred Land, hindi ito mangangahas na kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng Sage Faction. Siya ay nag-aalangan kahit na dahil hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa Sage Faction at medyo nag-aalala. Ang Light Race ay may katulad na mga alalahanin. Ano ang ginagawa ng Sage at Heaven-defying factions? Biglang tanong ni Francis. Pagkatapos manatili sa Heaven-defying factions Divine Kingdom at gumugol ng oras kasama ang Heaven Lord, natitiyak ni Francis na may gagawin ang Heaven-defying faction. Anumang bagay na pinaghirapan ng Heaven's Legacy Race ng Heaven-defying faction ay hindi maaaring maging normal. Naramdaman pa ni Francis na ito ay konektado sa kanya, kung hindi, ang Heaven-defying faction ay hindi magbabayad ng napakalaking halaga upang subukang makuha ang 9th God Eye. Maliban sa Heaven-defying faction, ang may pinakamataas na pagkakataon na malaman ang sagot na ito ay ang Sage faction. Ang Sage faction at Heaven-defying faction ay hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa maraming edad. Hindi ko malinaw kung ano ang sagot, at bukod pa, walang sapat na oras para pag-usapan ito. Napahinto si Chanwo ng ilang sandali bago umiling. Lalong lumabo ang projection, at tila anumang oras ay maaaring mawala.
Senior, mangyaring sabihin sa amin ang iyong partikular na lokasyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon si Wu Heng. Nag-aalangan pa ang Twilight Valley. Kung hindi sila nililinlang ni Chanwo at talagang pupunta ang Diyos na Haring Nethercloud dito, kailangan nilang umalis dito ng mabilis o harapin ang hindi maisip na mga kahihinatnan. Ito ang eksaktong lokasyon at ruta patungo sa Sage Faction. Nasa iyo ang lahat. Lalong lumabo ang projection ni Chanwo. Ipinadala niya ang impormasyon sa isipan ni Francis, Wu Heng, at Twilight Valley. Matapos gawin ito, ang projection ni Chanwo ay ganap na nawala. Francis, ano ang pipiliin mo? Tanong ni Twilight Valley. Pupunta ako sa isang paglalakbay sa Sage Faction, paninindigan ni Francis. Matagal nang alam ni Chanwo na siya ang Ninth God Eye, ngunit wala siyang ginawa. Bukod dito, naabot ni Francis ang kanyang kasalukuyang antas sa hindi maliit na bahagi dahil sa tulong ng Six Warlock Divine Sage. Ito rin ay patunay ng gabay na prinsipyo ng Sage Faction, pagsunod sa kalooban ng langit at pagtulong sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Habang nawala ang projection ni Chanwo, isang puting nakadamit na figure at maraming tanong ang lumitaw sa isip ni Francis. Sa kanyang unang pagkakataon sa Chishing Zone, nakita ni Francis ang isang taong lubos na kamukha ni Quincy. Ilusyon ba iyon? Bakit nawala ang Fanlun Ancient Sound Palace ng Sky Sacred Qin Palace, at saan nagpunta ang tao sa loob? Marahil ay alam ng Six Warlock Divine Sage ang tungkol kay Quincy o sa kanyang sitwasyon. Bilang karagdagan, kung ang Sage Faction ay talagang walang masamang intensyon, ito ay tunay na magsisilbing isang ligtas na daungan. Medyo namangha ang Twilight Valley sa sagot ni Francis. Si Francis ay ang ikasyam na mata ng Diyos, ngunit nang ahas siyang pumunta sa Sage Faction. Ano ang kailangan niyang katakutin noon? Kung ang Sage Faction at Heaven-defying Faction ay wala sa parehong panig, marahil ay maaari pa niyang gamitin ang Sage Faction para maghayganti sa Heaven-defying Faction. Sa parehong sandali, sa isang zone sa katimugang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, dalawang figure ang nakatayo sa isang puting ulap. Isa sa kanila ay si Chanwo. Sa tabi niya ay isang maganda at marangal na babae, misteryoso at ethereal, isang lotes sa isang lawa, payat at matikas. Let's go! Nagawa na natin ang dapat nating gawin. Choice nila ngayon. Iminulat ni Chanwo ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang pagkapagod. Okay, simple at mahinahong sagot ni Quincy. Ang malaking tamad na pusa sa kanyang balikat ay humikab. Mukhang hindi maintindihan kung bakit pumunta rito ang pantas at si Quincy. Sa tingin mo ba darating siya? Napangiti si Chanwo. Hindi pa ba alam ni Grandmaster ang sagot? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa matikas at makapidyo hiningang magandang mukha ni Quincy. 1513. Wala pang kalahating araw, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na lalaki ang dumating sa lokasyon, ngunit walang mga palatandaan na mayroong isang Divine Kingdom pa rin dito. Ang mga labi ng banal na kapangyarihan ay nananatili pa rin at ang spatial na istruktura ay napaka-unstable. Malinaw na isang mataas na antas na labanan ang naganap dito. Late na akong dumating. Nagpadala ng mensahe ang lalaking nakaitim na damit sa Diyos na si Haring Nethercloud. Sa totoo lang, nang bumalik si God King Nethercloud sa Illusion God Sacred Land, nahulaan na niya ang resulta. Ang lahat ng upper echelon na miyembro ng Sacred Land ay kukuha ng isang piraso ng kanilang soul origin at gagawin itong soul jade na itatabi sa Sacred Land. Ang pagkabasag ng soul jade ay nangangahulugan ng pagkamatay ng may-ari. Ang soul jades ng lahat ng miyembro ng Sacred Land na pumunta sa Light Race Divine Kingdom para makuha ang Ninth God Eye ay nabasag. Sa ganitong mga kalagayan, tiyak na tumakas na ang kalaban. Nang maglaon sa araw na iyon, inilabas ng Diyos na Haring Nethercloud ang kanyang galit sa Nightmare Beast King at muli itong tinatakan. Pagkatapos, agad na pinakilos ng Diyos Haring Nethercloud ang lahat ng miyembro ng Sacred Land upang hanapin ang Giant God Hole at si Francis, kahit na siya mismo ay nakibahagi sa paghahanap. Gayunpaman, lumipas ang ilang buwan nang walang anumang pahiwatig.
Samantala, sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction, malungkot na pumasok si Lupin sa gitnang isla ng Heaven's Legacy ng lungsod. Sa napakaitim na palasyo sa itaas, naghihintay ang ilang Divine Emissaries at ang Heaven Lord mismo. Iyong kagalang-galang na Heaven Lord, sa aking lakas, tiyak na kaya kong hulihin si Francis, ngunit napaluhod si Lupin at nagmamadaling nagpaliwanag. Kahit ano pa ang paliwanag mo, sinuway mo pa rin ang utos ko. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kalahating nakapikit at ang kanyang tono ay patag at walang malasakit, ngunit ito ay lalong nagpatakot kay Lupin. Oo. Si Lupin ay hindi nang ahas na makipagtalo, ngunit may isang bagay na kailangan niyang sabihin. Ang kabiguan ng subordinate na ito ay malapit na konektado kay Chanwo. Kung hindi, ang Ninth God Eye ay naging atin na. Ang pangalang Chanwo ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng mod sa palasyo. Binuksan ng Panginoong Langit ang kanyang malalim na mga mata. Ipaliwanag ang lahat tungkol sa taong ito na kilala mo. Huwag mag-iwan ng isang detalye. Kahit na ang mga Divine Emissaries na naruroon ay hindi miyembro ng Heaven's Legacy Race, alam nila ang apelyidong Yu, at alam din nila ang pangalang Chanwo. Si Chanwo ang pinuno ng Sage Faction ng Heaven's Legacy Race. Napakatagal na panahon na mula nang huling lumitaw ang Sage Faction sa harap nila. Hindi nila inaasahan na lilito ang anino ng Sage Faction sa napakahalagang sandaling ito. Noong panahong iyon, ang spatial projection lamang ni Chanwo ang lumitaw sa Light Race Divine Kingdom. Agad na ikinwento ni Lupin ang lahat ng nangyari tungkol kay Chanwo. Sa totoo lang, ang kanyang kabiguan ay may kaunting kaugnayan kay Chanwo, ngunit sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng bagay na iyon, mababawasan niya ang sisi na iniatang sa kanya ng Heaven Lord. Mukhang naunawaan ng Sage Faction ang plano natin. Habang nasa kritikal na yugto tayo, hindi kita parurusahan. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa walang malasakit na mga mata ng Heaven Lord. Ang plano ng Heaven-defying faction ay palaging isang lihim na mahigpit na binabantayan. Kahit ang mga Divine Emissaries ay hindi alam ang eksaktong mga detalye. Ngunit dahil sa kung paano biglang lumitaw ang Sage Faction, kailangan niyang mag-ingat. Left Protector, ano ang estado ng iyong pagsisiyasat? Tumingin ang Heaven Lord sa tagapagtanggol. Napakababa ng pagkakataon na alam ng Sage Faction ang kanilang buong plano. Ang kailangang gawin sa oras na ito ay ang pagkumpleto ng plano sa lalong madaling panahon. Kapag naayos na ang lahat, kahit na ang Sage Faction ay wala nang magagawa tungkol dito. Ang mga paksayo na may malapit na kaugnayan kay Francis sa loob ng Ancient Desolate Realm of Gods ay ang Spiritual Race at Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay lumipat na, naiwan na lamang ang Spiritual Race. Bukod doon, ang lugar na unang lumitaw si Francis ay ang Gulong Zone. Dahan daw ang nagsalita ang Protector. Inutusan siya ng Heaven Lord na siyasatin ang lahat tungkol kay Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkatapos lamang nilang maunawaan ang lahat tungkol sa kanya ay makikita nila ang kanyang kahinaan. Ang Ziling Zone kung saan nakatira ang Spiritual Race ay pinangangasiwaan ng Life God. Hindi pa tayo makakakilos laban sa kanila. Umiling ang Heaven Lord. Nalaman din ng iyong subordinate na si Francis ay sobrang malapit sa kahangahangang Spiritual Race, si Zhao Yufei. Si Francis ay sumali sa Spiritual Race dahil sa babaeng ito, at ang babaeng ito ay umalis sa Spiritual Race. Ngumiti si Protector. Okay. Personal mong hahawakan ang bagay na ito. Tumango ang Heaven Lord. Siya ay mas komportable kapag ang tagapagtanggol ay nasa trabaho. Sa ibaba, si Lupin ay nagulat. Ang Left Protector ay isang taong may napakataas na katayuan sa Heaven's Legacy Race. Hindi niya inaasahan na ang Heaven Lord ang personal na magsagawa ng Protector sa misyon na ito. Ngunit ito rin ay kumakatawan sa pagpapasya ng Heaven Lord na makuha ang Ninth God Eye. Siguradong tapos na si Francis. Sa kabilang dulo, naglakbay sina Francis at Giant God Hall sa Light Race Divine Kingdom, na nagsimula sa kanilang mahabang paglalakbay patungo sa Sage Faction. Ang locus yung ibinigay ni Chanwo ay napakalayo mula sa Chishing Zone, ngunit ito ay maayos.
Maiiwasan nito ang anumang problema sa Illusion God Sacred Land. Sa paglalakbay, ginugol ng lahat ang kanilang oras sa pag-iisa. Ang Light Race ay nabibigatan ng isang misyon ng paghihiganti at kailangan na lumakas. Samantala, ang Giant God Hall ay nakaharap sa isang malakas na kalaban sa Illusion God Sacred Land. Ang panggigipit at kahihiyan ay nagsilbi upang pasiglahin ang kanilang potensyal. Sa sandaling ito, nagsimula rin si Francis ng mahabang pag-iisa sa loob ng Dream Divine Kingdom. Katatapos lang niyang pumasok sa ikalawang langit, at kailangan niya ng mahabang panahon para patatagin ang kanyang pundasyon. Pagkatapos ng bawat panahon ng paglilinang, siya ay maghihigpit sa kanyang sarili sa iba't ibang paraan at maghahanap ng mga kalaban sa banal na kaharian upang maasa ang kanyang sarili. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay gumugol si Francis ng 10 ilang taon sa pagpapatatag ng kanyang paglilinang. Siyempre, lahat ito ay nasa loob ng Divine Kingdom. Sa panahong ito, ang enerhiya ng Primal Chaos ni Francis ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Sa iba pa niyang layunin, nagtagumpay siya na gawing batas ang kanyang lightning intent. Maaaring ito ay dahil si Francis ay may lightning soul body, at ang isa pang dahilan ay maaaring ang Dream God ay napabuti ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa, na naging sanhi ng kanyang pang-unawa sa lightning daw na hindi inaasahang umakyat sa antas ng batas. Maliban sa pagpapatatag ng kanyang pundasyon at pagtaas ng antas ng kanyang cultivation, ginugol ni Francis ang karamihan ng kanyang oras sa Dream God Eye. Ang Dream God Eye ay umabot na sa God Eye level, ngunit hindi pa rin magamit ni Francis ang buong kapangyarihan nito. Ito ay bahagyang bumaba sa kanyang paglilinang. Siyempre, habang nagsasaliksik ng Dream Eye Bloodline Techniques, hindi niya nakalimutan kung paano siya nakarating dito. Matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng ideya na ihalo ang kapangyarihan ng Chaos Origin sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame, o marahil ay pagsamahin ang Tribulation Lightning Energy sa Eye Bloodline Technique na bersyon ng Chaos Origin Divine Sword. Ngayong madaling magamit ni Francis ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at ang kanyang pag-unawa sa Lightning daw ay umabot na sa antas ng batas, mas madaling subukan ang ganitong uri ng Eye Bloodline Technique. Swish! Lumitaw ang mga tatlong kidlat sa kaliwang mata ni Francis. Kasabay nito, nabuo ang isang maliit na Primal Chaos Divine Sword. Nagsimulang magsanib ang dalawa. Swish! Biglang sumulpa at pasulong ang isang espada ng kidlat. Nag-iwan ito ng galos at baluktot na landas sa hangin. Matapos may sama sa enerhiya ng Tribulation Lightning, ang Primal Chaos Divine Sword ay mas malakas, ngunit si Francis ay hindi lubos na nasisiyahan. Ang kanyang unang ideya ng pagsasanib ng Tribulation Lightning Eye Flame at Primal Chaos Divine Sword ay abnormal na napakalakas at agad na napaputok. Pinag-aralan pa ni Francis ang bersyon ng Eye Bloodline Technique ng Primal Chaos Lightning Sword. Bagamat ito ay napakabilis, hindi ito madaling pinaputok, ibig sabihin ay may pagkakataon pa rin itong makaiwas. Makalipas ang 3 taon, ang banal na kaharian ng banal na lahi ay nakarating sa Chenshan Zone sa kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga zone na katabi ng Chenshan Zone ay ang Chanhe Zone at Tungtai Zone. Nagulat si Francis na ang Sage Faction ay nakatago dito. Si Francis ay nahuli ng Heaven-defying faction sa Chanhe Zone, at pagkatapos ay nasaktan niya ang Golden Dragon Sacred Land ng Tungtai Zone. Malamang hinahabol pa siya sa Tungtai Zone. Ngunit tiwala siya na kung magtago siya sa Sage Faction, hindi na siya mahahanap ng Golden Dragon Sacred Land. Pagkatapos makipagsapalaran sa walang katapusang hanay ng mga bundok na natatakpan ng ambon, dumating sina Wu Heng, Twilight Valley, at Francis sa isang malamig at malinaw na lambak ng bundok. Ito ang lugar. Tumawag si Twilight Valley. Sa sandaling ito. Bees. Sa di kalayuan, kumulo ang ambon, na bumubuo ng isang daanan. Sa pamamagitan ng sipi na ito ay isang hindi makamundong paraiso. Ang lokasyon ng Sage Faction ay isang lugar ng mga luntiang burol at malinaw na batis. Nanatili ang mga ulap ng ambon, na pinupuno ang lugar na may tahimik at misteryosong aura. Ang lahat ng ito ay malayo sa kaguluhan ng mundo. Pagdating nila, hindi maipaliwanag na kalmado ang kanilang mga puso. Lahat, maligayang pagdating.
Inaasahan ka ni Lord Chanwo. Mainit na nagsalita ang isang pantas na nakasuot ng itim na damit. Kasabay nito, banayad niyang inspeksyon si Francis. Pinangunahan ng pantas ang daan patungo sa teritoryo ng Sage Faction. Kahit na ang mundo ay nilamon ng ambon, makikita ng isa ang maraming itim na tore na bumubulusok mula sa kaputian. Sa gitna ng mundong ito ay isang abnormal na malaki at mystical pitch black tower. Legacy Race ng Langit, Sage Faction. Tuwang-tuwa si Wu Heng kaya nahirapan siyang kumalma. Ang Heaven's Legacy Race ay ang third-ranked mythical race, at ngayon, malapit na nilang makita ang pinuno ng Heaven's Legacy Race's Sage Faction. Bawat isa sa kanila ay may hindi mabilang na mga katanungan sa kanilang isipan. Ang Heaven's Legacy Race ay ang pinakamatalino sa lahat ng species. Marahil ay makakakuha ang Giant Godhole ng ilang gabay sa kapalaran nito sa loob ng lugar na ito. Nang makarating sila sa pinakataas na palapag, natuklasan ng grupo na 5 lang ang tao sa maluwag at tahimik na silid na ito. Nakatuon ang kanilang mga mata sa 2 taong nakatayo sa pinakaharap. Ang isa sa mga taong ito ay may hitsura na ganap na kapareho ng projection na lumitaw sa Light Race Divine Kingdom. Katabi niya ang isang babaeng tahimik at eleganteng kagandahan. Sage, siya. Napatulala si Francis. Plano niyang tanungin si Chanwo kung saan nagpunta ang Fanlon Ancient Sound Palace at si Quincy at kung bakit siya nakakita ng isang batang babae na napakahawig ni Quincy sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit ngayon, nakita niya na ang misteryosong babaeng ito na lubos na katulad ni Quincy ay nakatayo sa tabi ni Chanwo. Siyempre, si Wu Heng at Twilight Valley ay medyo namangha nang makita nila ang babaeng ito. Noong nakikipaglaban sila kay Yu Heng sa Light Race Divine Kingdom, nakita nila ang likod ng isang taong halos kapareho ng babaeng ito. At nandito rin ang pasang iyon. Kaya iyon ang nangyayari. Ang Sage Faction ang tumulong sa Light Race doon. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Parang magkaiba talaga ang Sage Faction at Heaven-defying Faction. Tama ang pinili niya. At nakita rin ni Wu Heng na pamilyar ang babaeng ito. Ikaw. Ay. Maingat na sinuri ni Francis ang babaeng nakaputing damit. Feng, nagkita tayong muli. Isang boses na may halong maraming masalimuot na emosyon ang nagsalita. Ikaw ba si Quincy o si Queenie? Ang isip ni Francis ay naging blanko sa mga salitang iyon. Ang mga pangalan ay mga pagtatalaga lamang. Basta't alam mo na ako ang taong iyon, maaari mo akong tawagin kung ano ang gusto mo. Bagamat ang babaeng nakaputing damit ay nagpapanatili ng kalmadong ekspresyon, ramdam ng lahat ang kanyang kagalakan. Ikaw ba talaga? Quincy. Si Francis ay hindi makapaniwala. Itong babaeng nauna sa kanya ay talagang taga-continent zone. Dahil sa karaniwang inamin niya na siya ay parehong Quincy at Queenie at hindi mahalaga kung ano ang tawag sa kanya, nagpa siya si Francis na tawagan siyang Quincy. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga alaala na nauugnay sa pangalang ito. Meow meow. Sa sandaling ito, ang maliit na magnanakaw na pusa ay nagmamadaling lumabas sa interspatial na dimensyon at tiningnan ang paligid nito ng may dilat na mga mata. Kasabay nito, binuksan ng malaking tamad na pusa sa balikat ni Quincy ang matamlay nitong mga mata. Nang makita nito ang munting pasang magnanakaw, bumungad sa kanila ang pang-aalipusta. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay sumimangot, nakataas ang ulo nito at umayos, kumuha ng mapaghamong postura laban sa malaking tamad na pusa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.